Pagkatapos akong pasibuin ng peking binata na palayasin ng aking mga ate mula sa mayamang pamilya, umalis ako ng bahay nang hindi lumilingon at tumakbo patungo sa mga sasakyan sa kalsada. Sa sandaling bago ako tumakbo, biglang narinig ng aking ate ang aking iniisip. Sakit ng ulo ko. Talagang masakit ang ulo ko. Siguro kung mabangga ako at mamatay, hindi na sasakit ang ulo ko. Natigilan siya, pagkatapos ay mabilis na tumakbo patungo sa akin. Ang boses ko ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sa wakas ay darating na ako sa kalsada. Ako ay mamamatay na. Sa wakas ay magiging isang malayang kaluluwa na walang iniisip. Biglang nagulat ang babae, tumakbo siya ng walang pakundangan patungo sa akin. Tumakbo ako sa gitna ng kalsada. Isang kotse ang mabilis na lumapit sa akin. Ang busina ay nakakatusok. Wala akong takot. Sa halip, puno ako ng hindi mabilang na kagalakan. Ang kagalakan ng kamatayan ay halos bumabalot sa akin. Sa wakas ay malaya na ba ako? Biglang, sa sandaling malapit nang bumangga ang kotse sa akin, isang anino na parang multo ang dumating. Yumakap sa akin at gumulong sa tabi ng kalsada. Nagulat ako, walang ekspresyon na tumingin sa babaeng yumakap sa akin, si Lin Xiaoxiao. Tila huminga ng maluwag ang ate matapos ang karanasan, sumigaw siya ng galit, Linyi. Baliw ka ba? Ayaw mo na bang mabuhay? Tumingin siya sa akin pababa. Sa kabila ng aking panloob na tahimik na mga mata, puno ng pag-asa. Bakit ako nailigtas? Hindi ba galit kayo sa akin? Bakit ako iniligtas? Natigilan ang babae. Puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Anong sinabi mo? Hindi ako nagsasalita. Bihira akong sumagot sa babaeng nasa harap ko. Baka naman naghahalusinate siya dahil sa takot. Maraming tao ang nagpaligid sa amin. Nakakahiya. Bitawan mo ako. Gusto kong tumayo. Tumingin si Lin Xiaoxiao sa akin at wala akong sinabi. Bigla siyang nagkaroon ng isang matapang na haka-haka. Ito ba ang kanyang iniisip? Gusto niyang tumayo pero naramdaman niya ang sakit sa buong katawan. Umiingay siya at tumingin sa akin. Saan ka pupunta? Mahinahon kong sinabi, wala kang karapatang magtanong sa akin. Nakakainis. Bakit ka nagkakaganyan? Hindi ba kayo mismo ang nagpalaya sa akin? Natigilan si Lin Xiaoxiao. Hindi pa niya nakita ang ganito ko kalamig na anyo. Pwede ka namang manatili sa bahay di. Hindi niya kayang makitang mamatay ang kanyang sariling kapatid. Mariin kong ipinagpag ang kanyang kamay at sinabi, huwag na. Ako, walang kwentang tao, ay hindi karapat-dapat na pakiusapan si Miss Lin nakakainis. Bakit ang dami niyang sinasabi? Gusto ko nang mamatay. Hindi talaga ako mahilig makipag-ugnayan. Baliw, nagalit din siya. Mula pagkabata, hindi pa siya nakaranas ng ganitong pagtrato. Ngunit nang makita niya akong nagmamadali patungo sa kalsada, sumikip ang kanyang puso. Direkta siyang lumapit at hinawakan ang aking kamay. Napilitan akong sumama. Linte, ang lakas ng babaeng ito. Hindi ba siya nasaktan? Hindi ko kayang palayain ang kanyang pagkakahawak. Kaya hindi na ako lumaban. Kahit saan ako mamatay, pareho lang. Ganoon ako, hinila hanggang sa sala ng bahay. Nakaupo si Lin Chen sa sopa, namumula ang mga mata, maputla ang mukha. Patuloy na umuubo, mukhang mahina. Anong nangyari? Bakit punit ang damit mo? Anong ginawa ng kapatid? Hinawakan ng babae ang ulo ni Lin Chen. Iba ang kanyang pakikitungo sa akin kanina. Napakabait niyang sinabi. Huwag kang mag-alala, Xiao lang. Ayos lang si ate. Nagkunwaring masakit ang puso si Lin Chen. Ate, nag-away ba kayo ni kuya dahil sa akin? Natigilan si Lin Xiaoxiao. Medyo matigas na umikot ang kanyang ulo, tumingin sa akin na parang hindi kasali. Tulad pa rin ako ng tahimik na tubig. Wala man lang mental na aktibidad. Dati, sinuntok ko na siya sa mukha. Sa sulok na hindi nakikita ni Lin Xiaoxiao, tiningnan ako ni Lin Chen na parang ahas, nakatitig ng matindi. Natanggap ko ang kanyang tingin, walang ekspresyon. Ang babaeng ito ba ay kwago? Bakit niya ako tinititigan ng ganyan? Natigilan ang babae, yumuko. Nakita niya ang panandaliang kalupitan sa mga mata ni Lin Chen. Medyo nalito siya. Baka nagkamali ako ng tingin. Si Xiao Cheng, napakasimple at mabait niya. Paano nangyari ito? Nakakapagod talaga. Hindi ko na kaya. Ang pakikipag-usap sa mga walang kwentang tao ay sayang lang sa utak ko. Gusto kong mamatay. Gusto kong pumatay. Tumingin si Lin Xiaoxiao sa akin ng may komplikadong ekspresyon. Nakita niya na nakasimangot ako, puno ng inis at pagkasuklam. Naisip ni Lin Xiaoxiao. Bakit lagi niyang binabanggit ang kamatayan? Bakit hindi niya matanggap si Lin Chen? Natural lang naisip niya. Tiyak dahil sa masamang puso ko, kaya nakikita kong marumi ang lahat. Nagmamadaling inalo ni Lin Xiaoxiao si Lin Chen. Dahan-dahan niyang hinampas ang likod nito. Iniwan niya ako sa isang tabi. Huwag kang malungkot, Xiao Cheng. Pagod lang si Lin Chen. Hindi kanya ayaw. Pero 18. Ano ang nangyari sa iyong damit? At bakit maraming sugat ang iyong mga kamay? Talagang isang magandang eksena ng pagmamahalan,
ang mayamang ate ay ganito kawalang dangal sa kapatid na ito. Kakaliko ko lang. Ang babae ay nagmamadaling sumigaw sa akin, ano? Tiningnan ako ni Lin Xiaoxiao na may disgustadong ekspresyon. Nagkuyom ng kamao. Maraming beses ba noong una, ganito nila ako pinapabayaan. Medyo naiinis siya, hinimas ang noo, pagkatapos ay inutusan ang katiwala na ihatid ako sa silid. Ang matandang katiwala ay matalinong tumingin sa tatlo. Parang nakita na niya ang lahat, umiti ng walang magawa, at malapit nang lumapit. Nakita na lang na si Lin Chen ay direktang nahimatay sa sofa. Si Lin Xiaoxiao ay biglang nag-alala. Mula sa itaas ay may nagmamadaling yabag. Iyon ang pangatlong kapatid na babae, si Lin Qingqiu. Nag-aalala siyang tumingin kay Lin Chen na walang malay. Galit na galit ang tingin sa akin at nagtanong, "Ate, bakit mo dinala ulit ang pest na ito? Tignan mo, sinasaktan na naman niya ang aming si Xiaocheng. At saka, ate, ang mga sugat mo ba ay gawa niya?" Habang lalong nagiging masama ang sinasabi niya, si Lin Xiaoxiao ay nakakunot ang noo at tila walang reaksyon sa akin. Nakaramdam ng labis na pagtataka. "Tumahimik ka, saan napunta ang iyong pagpapalaki? At saka, si Lin Chen ay iyong kuya, hindi isang peste." Agad na tumahimik ang dalaga, pero galit na galit pa rin ang tingin sa akin. Nakakainis, nakakainis. Kung namatay na lang ako kanina, bakit nila kayang ilagay lahat ng kasalanan sa akin nang walang dahilan? Kinginang baliw, nagkukunwaring nahimatay. Narinig ni Lin Qingqiu ang boses ko. Bigla siyang nanlaki ang mata. Hindi naman ako nagsasalita at ang boses ay malabo man. Pero malinaw, tiyak na hindi ito guni-guni. Baka. Lumingon siya kay Lin Xiaoxiao at nakita niyang tumango si Lin Xiaoxiao ng tahimik. Naririnig niya pala ang iniisip ko. Ako ay isang taong hindi matatag ang emosyon at sa oras na ito ay umabot sa kasukdulan ang galit ko. Kaya walang pag-aatubili kong sinilip ang ibabaw ng mesa. Sa wakas ay nahulog ang tingin sa matalim na kutsilyo para sa prutas. Walang pag-aalinlangan kong iniunat ang kamay. Mahigpit kong hinawakan ang hawakan ng kutsilyo. Ang mga tao sa paligid ay tila hindi pa nakakapag-react at tanging nanonood lamang. Puno ng takot ang mga mata. Hindi napigilan ni Lin Qingqiu ang sumigaw. Maputla ang mukha ni Lin Chen. Mabilis ang tibok ng puso, lubos na nagsisisi sa sarili kung bakit ginamit ang pagkukunwaring himatay para idamay ako. Ngayon ay napunta siya sa mas malaking problema. Hindi makapaniwala ang dalawang ate na tumingin kay Lin Chen. Hindi nila maisip na ang kanilang mabait at inosenteng kapatid ay nagkukunwaring nahimatay at akala ko gaano siya kalupit. Kaya naman, tanging nakatitig ako sa kanya. Tanging nakatitig 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 sa kanya. Hindi nila maisip na ang kanilang mabait at inosenteng kapatid ay nagkukunwaring nahimatay. At akala ko gaano siya kalupit, ngunit hindi inakala na sa hapon ay bigla na lang hindi na niya natuloy ang pagkukunwari. Tahimik akong tumingin sa dalawang magkapatid. Tama na ba? Nagulo ang tingin ni Lin Chen sa akin. Medyo nahiya rin siya sa sarili niyang pagbintang. At si Lin Chen na nahuli sa pagkukunwaring himatay ay naguguluhang tumingin sa paligid. Ang mga malamig na titig ng pagsusuri. Para siyang nakaupo sa mga karayom. Pagkatapos ay hindi mapigilang pumatak ang kanyang luha. Humihikbi siya, gustong magpaliwanag. Pero wala siyang masabi. Gayunpaman, ang mga tao sa paligid ay tila hindi naniniwala. Kaya hinila niya ang laylayan ni Lin Xiaoxiao. Ang ate na ito na dati pinakamamahal sa kanya ay ngayon ay gumagamit ng napakasalimuot na tingin sa kanya. Medyo nasira na siya at nakita pa ang kumikislap na kutsilyo sa kamay ko. Kaya diretsong nahimatay na wala ng malay. Ay, nahimatay. Sa pagkakataong ito ay totoo. Napabuntong hininga si Lin Chen at Xiaoxiao. Mahinang sinabi, tawagan na lang natin ang family doctor para tingnan. Mauna na akong magpalit ng damit. Samantala, si Mama Wang ay lumapit kay Katiwala Zhao habang umunguya ng buto ng pakwan. At bumulong, sa pagkakataong ito, malamang isa na naman ito na kailangan dalhin sa krematorium. Nagtaas ng kilay si Katiwala Zhao. Medyo nataas ang sulok ng kanyang bibig at tumugon, mukhang ganon. Aakyat ako para tulungan ang panganay na binata. Dito ka lang. Pagkasabi, lumapit si Katiwala Zhao sa akin. Binata, dadalhin ko kayo sa inyong silid para magpahinga. Wala akong ugali na pahirapan ang mga katulong, kaya tumango ako, medyo pagod. Nakakainis. Sabi ko nga ayaw ko nang bumalik. Ayokong makipaglaro ng isipan sa mga masasamang tao. Pero hindi ko rin matiis ang kahihiyan. Mas mabuti nang mamatay. Pagdating ng silid, tiningnan ko ang marumi kong damit. Lumapit at binuksan ng aparador, nakita ang mga damit na makukulay. Ito siguro ay mga damit na ayaw ni Lin Chen at itinapon. Lumapit ako sa kama, parang baligtarin ang palad. Ang buhay ko ay parabang sinasampal bawat segundo. Si Lin Qingqiu na kagagaling lang sa pintuan ay narinig ang iniisip ko.
Natigilan siya, may pait sa bibig. Kaya pala sa puso ko, sila talaga ang kinainisan ko. Pero kailan ba ito nagsimula? Ngunit mabilis na nawala ang ganitong pag-isip. Naalala ko ang mga ginawa ko kay Lin Cheng. Ang pag-aalala na katatapos lang mabuo ay biglang naglaho ng walang bakas. Ako'y napakayabang. Mapait, walang alam sa tama at mali. Kaya naman, mabuti na lang kung sila'y aking kamuhian. Huwag na gaya ng dati, na parang pandikit na hindi matanggal sa balat, kahit anong gawin. Sa pag-isip na yon, dumiretso siya sa sala nang hindi lumingon. Si Lin Cheng ay gising na. Si Lin Xiaoxiao sa tabi ay mahinahon siyang inaalo. Nang makita si Lin Qingqiu, lumiwanag ang kanyang mga mata. Umubo siya ng 2 beses, namula ang kanyang mga mata, tahimik na yumuko. May kaunting tigas sa kanyang anyo, ngunit parang may kaunting awa. Pangatlong ate, nandito ka na. Si Lin Qingqiu ay biglang nag-alala. Lumapit siya at hinawakan ang ulo ni Lin Cheng, mahinang nagtanong. Anong problema, Xiao Cheng? Dahan-dahang hinawakan ni Lin Cheng ang kanyang kamay at yumuko habang nagsasalita. Pangatlong ate, huwag ka nang magalit sa akin, okay? Hindi ko talaga sinasadya. Natatakot lang ako na iiwan niyo ako, mga ate, dahil sa aking kuya. Agad na lumambot ang puso ni Lin Qingqiu. Mahinang bumuntong hininga. Okay lang yan, Xiao Cheng. Sabay na natigilan si Lin Qingqiu at Lin Xiaoxiao. Lumingon sila at nakita akong nakatayo ng tahimik sa tuktok ng hagdan, pinagmamasdan ang nakakaantig na eksena sa ibaba. Nakunot ang noo ni Lin Qingqiu. Sa ngayon, siya pa rin ang perpektong mapagtaguyod na mabuting ate ni Lin Cheng. Bakit ka bumaba? Tumawa ako. Bumaba ako para itanong. Si Lin Xiaoxiao, nang walang dahilan, ay pilit akong ibinalik dito. May iniisip ba siya? Sa sandaling iyon, ako'y tamad na sumandal sa rehas. Parang isang eleganteng Persian na pusa, bawat kilos ko ay naglalabas ng likas na marangal na aura. Magkaiba kaming dalawa ni Lin Cheng. Ako ay malamig at agresibo, siya ay dalisay at inosente. Tiningnan ako ni Lin Cheng na may inggit sa puso. Bakit ang isang tunay na binata ay maaaring maging napakagwapo? Samantalang siya, sa pinakamabuti, ay matatawag lang na medyo pogi. Galit na galit akong tinitigan ni Lin Cheng. Si Lin Qingqiu at Lin Xiaoxiao ay sa unang beses ding napansin ang aking itsura. Kumunot ang noo ni Lin Xiaoxiao at sinabi, "Pwede kitang payagang manatili sa bahay na ito. Pero mula ngayon, kailangan mong makisama ng mabuti kay Xiao Cheng." Depende naman kung gugustuhin ng binatang si Lin Cheng na makisama sa akin. Tumingin si Lin Xiaoxiao kay Lin Cheng. Malinaw niyang nakita ang bahagyang pag-aalangan sa mukha nito. Si Lin Qingqiu ay lalong nagtaka. Diretso siyang naglabas ng cellphone at nag-message kay ate, nag-uusap sila. Parehong sinasadya nilang hindi iniulat ang tungkol sa kaya nilang marinig ang aking iniisip. Tiningnan ko si Lin Xiaoxiao. Talagang kinaiinisan ko ang taong ito. Nagpatuloy ako. Sino ang nagsabi sa iyo na gusto kong bumalik? Nang marinig ang aking pagtatanong, siya ay natigilan. Totoo naman, hindi ko kailanman sinabi na gusto kong bumalik. Siya ang humila sa akin pauwi. Halos automatic niya akong inakala na yon pa rin ang teenager na hindi matanggal sa balat noong mga nakaraang araw. Bigla, naramdaman niyang nababaliw siya. Parang may bahagi sa kanya na namimiss ang teenager na yon. Bakit mo naisipang mamatay? Diretso niyang iniba ang usapan at tinanong ako nito. Tila hindi ko inaasahan na itatanong niya yon. Ang ekspresyon ng mukha ni Lin Qingqiu ay kapansin-pansing nagbago. Mamatay? Anong biro ba yan? Kahit na naririnig niya sa isip ko na lagi kong binabanggit ang kamatayan, sino ba naman ang hindi nag-isip o nagsasabi nito kung nagkataon? Ano ba talaga ang ibig sabihin ni ate? Kakatapos ko lang magsalita ay inunahan na ako ni Lin Cheng. Kuya, dahil ba hindi mo ako gusto kaya mo naisipang mamatay? Kuya, hindi sinasadya ni Lin Cheng. Kahit anong gawin mo sa akin, kuya, dapat lang. Dahil linakaw ko ang 17 taon ng buhay mo. Lalo akong natawa. Nga, ninakaw mo ang 17 taon ng buhay ko. Ikaw ay namuhay sa karangyaan, samantalang ako ay inabuso at binugbog. Hindi ako makakain ng sapat, nakikipag-agawan sa aso para sa pagkain. At ngayon, nagpapakaawa ka pa. Hindi ba dapat ako ang umiyak? Nakakainis. Baka patayin ko na lang siya at saka ako magpakamatay. Narinig ng dalawang ate ang aking iniisip at nakaramdam sila ng kaunting hustisya sa aking sinabi. Di sinasadya, may bahagyang pagkakonsensya sila sa akin. At sa kanila napansin na nag-iisip na naman ako ng kamatayan. Umiiyak si Lin Cheng. Hindi ako mahalaga kay kuya. Kung may ayaw si kuya sa akin, pwedeng baguhin yon ni Lin Cheng. Ang nasa tabi na si Lin Qingqiu ay aaliwin na sana siya nang marinig niya ang aking boses. Sino ba ang nagsabi sa'yo na magsalita ka? Tumigil ka nga dyan. Gusto ko lang namang mamatay ng walang pakialam. At saka, may ilang bagay. Ano bang kinalaman mo sa akin? Wala akong masabi. Sasabihin ko bang namatay ako sa nakaraang buhay ko? Natuklasan kong napadpad ako sa ibang mundo, at lalo lang akong nagnanais na mamatay kapag nakikita kayo. Biglang nagbago ang takbo ng isip ko. Tahimik akong tumingin kay Lin Cheng.
Hindi ba't maaari mo namang baguhin yan? Ang paghina mo ay sapat na para kamuhian kita. Sige, mamatay ka na. Pagkasabi ng mga ito, sobrang pagod ko na para bang mamamatay na ako sa pagod. Ang pagsasalita, pag-isip, pakikipagkapwa-tao, ubos na ubos ang lakas ko. Mas mabuti pang mamatay na lang. Walang isipin, walang alalahanin. Sobrang pagod na ako. Ayoko na talagang makihalubilo sa mga tao, at ayoko na ring makipaglaro sa inyo. Hindi napigilan ni Lin Qingqiu at Lin Xiaoxiao ang magkunot ng noo. Bakit may isang pangungusap na nabura? Hindi nila ito marinig. Hindi pa ito nangyari dati. O kaya'y ang linyang iyon ay hindi ko nais na marinig nila. Pinag-iisipan nila kung ano ang tinanggal na pangungusap. Nakalimutan pa nilang mag-alala. Hirap akong huminga. Nakikita kong walang malasakit ang mga tao sa paligid. Sa pagkakataong ito, talaga akong nasaktan. Ang mga luha ko'y parang naputol na butil ng perlas, sunod-sunod na pumata. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Agad ko siyang pinutol. Huwag mo akong tawagin kuya. Pareho lamang tayo ng taon, buwan, at araw ng kapanganakan. Kung gusto mong sabihin, mas huli akong isinilang kaysa sayo. Tiningnan ako ni Lin Xiaoxiao. Hindi na ako ang dating ako. Lumingon ako sa 3 tao. Hindi ako ang nagmakaawang pumunta rito. Tandaan niyo, kayo ang mga Lin na nagmakaawa sa akin na manirahan dito. Medyo nagalit si Lin Qingqiu. Malapit na siyang sumagot nang marinig niya ang iniisip ko. Wala na akong anumang natitira pang kinalaman sa mundong ito. Hindi ako takot mamatay at wala akong pakialam kung may madamay pa akong iba. Nakakapagod na. Ang mga ate na minsan kong sinuyo, ngayon ay kinainisan ko na sila. Bakit ba naging ganito? Ngayon, pinanood ako ni Lin Cheng na umakyat sa hagdan at may matinding bangis na sumulyap sa kanyang mga mata. Higa ako sa kama at nakatulala, pinupuno ang lakas, inaalis ang laman ng isip. Para akong lobong nawalan ng hangin. Ano ng lambot-lambot? Ang hirap talaga ng pakikisalamuha. Sobrang pagod. Gusto ko nang mamatay. Tama, bakit nga ba hindi pa ako patay? Biglang may kumatok sa pinto. Si Nani Wang iyon. Binata, oras na para bumaba at kumain. Doon ko lang napagtanto. Nanalubog ako sa pag-isip, ngunit wala akong naramdamang anumang sakit sa sikmura. Sumagot ako ng nyi, tumayo, binuksan ang pinto, at bumaba. Nakita ko si Lin Qingqiu. Nakaupo sa hapagkainan. Tumango ako at tumingin sa mga mamantikang pagkain. Ang tiyan kong wala namang problema kanina ay biglang nag-alsa bakasyon. Nakakadiri. Ang taba-taba, parang gusto kong sumuka. Narinig ni Lin Qingqiu ang iniisip ko kaya natigilan siya. Nang matauhan siya, hindi ko talaga gusto ang mga pagkain masyadong mamantika. Pero mahilig si Lin Cheng, kaya iyon ang nasa mesa. Iisa lang ang magaang na ulam. Para bang nakalimutan ni Lin Cheng ang lahat ng hindi magandang nangyari kaninang tanghali. Ngumiti siya at pinagbigyan ako ng isang piraso. Nag-umapaw na inihaw na karne. Kuya, kumain ka na. Sinong makakaisip na hindi ito? Isang mabuting kapatid. Natauhan din si Lin Xiaoxiao at nagkunot ng noo. Nakita akong nakatitig lang ng hindi kumakain. Nagkunwari namang naapi si Lin Cheng. Dahil ba hindi ayon sa panlasa mo? Kuya, tila may naalala siya. Nagpanggap siyang napaliwanagan. Mas mahina ang tiyan ni kuya. Kailangan niya ng magaang pagkain. Nakalimutan ko. Hindi maganda ang pakiramdam ko at masahol pa ang aking kalooban. Idagdag pa ang mga salita ni Lin Cheng. Mga salitang may masamang pakay. Lalong sumidhi ang sakit ng aking tiyan. Halos kumbulsyon na. Namumutla ang aking mukha. Wala ng kulay. Mahigpit kong hinawakan ang aking tiyan. Para bang maibsan nito ang sakit. Ngunit wala itong naitulong. Hindi ko napigilan ang panginginig ng aking katawan. Nahihirapan akong tumango na ipinapakitang ako'y nasa matinding sakit. Sa nakikita niyang paghihirap ko, hindi napigilan ni Lin Xiaoxiao ang pagkabalisa. Ang sakit-sakit. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mamatay. Dati, sa bawat oras at sandali. May dala akong gamot sa sakit palagi dahil sira na ang tiyan ko. Tinawagan ni Lin Qingqiu. Ang personal na doktor ng pamilya. Dots Bay, pumunta ka rito sa bahay. Naghikab si Dots Bay. Ano na naman bang nangyari sa bunso ninyo? Sandaling natigilan si Lin Xiaoxiao. Hindi si Lin Cheng. Huwag ka nang magtanong. Pumunta ka na rito. Bumuntong hininga si Dots Bay. Isinuot pa rin niya ang kanyang puting damit. Kinuha ang kanyang kagamitang medikal at nagtungo sa garahe. Ganyan ba ang sakit na tinitiis mo? Ang sakit talaga. Natigilan si Lin Xiaoxiao. Tama nga, dati ang kapatid. Bailagi palang dumaranas ng ganitong sakit. Kumunot din ang noo ni Lin Cheng. Tiningnan ako ni Lin Qingqiu sa noo ko. Ang mga patak ng pawis na sunod-sunod na dumadaloy sa pisngi. Sa wakas, bigla akong tumayo. At pasuray-suray na tumakbo papuntang banyo. Pagpasok ko, dumiretso ako sa gilid ng toilet bowl. At mariing tinakpan ang bibig ko, sinubukang pigilan ang matinding pakiramdam ng pagsusuka.
Ngunit lalo pang lumakas ang reaksyon ng katawan. Hindi ko na mapigilan ang sunod-sunod na pagduduwal. Napumilit sa akin na patuloy na sumuka. Dahil wala nang laman ang sikmura, puro asido lang ang mailabas ko. Na pumipigil sa lalamunan at ilong, nagdulot sa akin ng matinding hirap. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naubos ang lakas ko, ngunit hindi pa rin huminto ang pagsusuka. Isang patak, dalawang patak, tatlong patak. Manipis na pulang dugo ang bumagsak na parang patak ng ulan, walang awang bumagsak sa puting toilet bowl, nagbukas ng mga bulaklak na nakakapangilabot na dugo. Nagsusuka na ako ng dugo. Ha, sa wakas mamamatay na ba ako? Ang mahinang boses ay nagmula sa banyo. Si Lin Xiaoxiao na nakatayo sa labas ay biglang kinabahan, walang atubiling itinulak ang pinto. Ang tanawin sa harap niya ay ikinagulat niya. Tumutulo ang dugo sa sulok ng aking bibig, ang matingkad na pulang kulay ay tila sumakit sa kanyang mga mata. Malabo na ang aking malay. Wala sa loob na pinunasan ko ang sulok ng bibig, dumura ng dugo sa sahig. Ang mukha ay puti na parang papel, ang mga mata ay tahimik at walang pag-asa. Mabilis na tumakbo si Lin Xiaoxiao palapit sa akin. Ngunit tila hindi alam kung ano ang gagawin. Si Lin Qingqiu na sumunod kay Lin Xiaoxiao sa banyo ay natakot din at natigilan sa kinatatayuan. Tiningnan ako na patuloy na dumudugo, hindi alam kung ano ang gagawin. Kinuha ako ni Lin Xiaoxiao. Kunot noong sinabi, anong nakatanga ka dyan? Pumunta ka sa garahe at mag-drive, dalhin sa ospital. Sa wakas ay nagising si Lin Qingqiu. At agad na tumakbo sa garahe para mag-drive. Lalong nagalit si Lin Cheng. Naalala niya ang mga tingin ng ate at ng pangatlong ate. Na may kaunting panunumbat, kaya't lalo siyang nagalit, mahigpit na pinisil ang kanyang kamao. Tumingin sa dugo sa banyo, Ate Wang, halika at linisin mo ito, nakakadiri. Tumakbo si Ate Wang at tiningnan ang maliit na binatang ito, sige, alam ko na, binata. Sumulong si tagapangasiwa Zhao at sinabi, Ate Wang, tutulungan kita. Tatlo silang nakaupo sa likod. Ang driver sa harap ay nagmamaneho. Ang puti kong damit ay may mga mansa ng dugo, nakakapangilabot. Napilitan akong ibuka ang aking mga mata at tumingin. Lumalawak ang aking mga balintataw. Sa oras na ito, talaga siyang nag-alala. Ate, bilisan mo, bilisan pa. Tinawagan ni Lin Xiaoxiao ang pangalawang kapatid na nagtatrabaho sa ospital. Ikalawang kapatid, may nangyari sa kapatid. Hindi niya napansin. Nawala sa loob niyang tinawag akong kapatid. Si Lin Yaozi sa kabilang linya ay biglang kinabahan. Nag-alalang tanong, anong nangyari kay Lin Cheng? Wala sa loob na sinabi ni Lin Yaozi. Ang pangalang Lin Cheng. Tumahimik ang babae, hindi alam kung ano ang sasabihin sa oras na yon. Tama, sa loob ng kalahating taon na ito, hindi nila ako sinamahan sa ospital kahit isang beses. Maliban noong ginawa ang DNA test, isa lang akong gikapatid sa kanilang bibig. Hindi si Lin Cheng. Babae ni Lin Cheng, anong laro ang ginagawa niya? Tiningnan ni Lin Xiaoxiao ang driver na huminto, agad bumaba ng kotse at nagtungo sa emergency room, sinabi sa telepono. Pupunta ako sa emergency room para hanapin ka. Noong una ay hindi pinansin ni Lin Yaozi, ngunit nang makita niya ang puti kong mukha at ang mga mansa ng dugo sa damit, sa wakas ay naging seryoso rin siya. Anong nangyari sa kanya? Sumagot si Lin Qingqiu, ilang minuto na siyang nagsusuka, tapos biglang nagdugo. Pagkatapos ay na-shock siya. Pumunot ang noo ni Lin Yaozi, sa wakas ay naintindihan ang bigat ng sitwasyon. Hindi nagtagal, mabilis akong itinulak papasok ng emergency room. Emergency room. Agad akong nilapitan ng mga doktor. Si Lin Yaozi ay nagbigay ng utos ng walang pag-aalinlangan. Ang emergency room ay puno ng gulo. At kanina lang, bigla akong nagbuga ng malaking dami ng dugo na ikinatakot ng lahat. Ang operasyong ito ay may mataas na panganib. Ang tsansa ng pasyente na mabuhay ay 45% lamang. Mangyaring pumirma agad. Ang nurse ay may dalang surgical consent form, sabi ng nag-aalala. Napakaikli ng oras. Walang pag-aatubili, nanginginig na pinirmahan ni Lin Xiaoxiao ang pangalan. Bilis! Agad na mag-transfuse. Sa pagdaloy ng sariwang dugo sa aking katawan, sa wakas ay tumigil ang pagdurugo. Lahat ay nakahinga ng maluwag. Sa oras na yon, pakiramdam ko ay nasa gitna ako ng ulap. Malabo ang malay, sobrang sakit ng katawan. Naririnig ko sa tenga ang patuloy na beep ng mga makina. Ngunit ang tunog ay tala ng kamatayan na nagpapaalala na unti-unting umaagos ang buhay. Tila maraming tao ang nagkakagulo sa paligid ko. Ngunit wala na akong lakas para kilalanin sila. Biglang, naramdaman ko na unti-unting bumabalik ang aking sigla. Ang katawan ko na dati sobrang hina ay unti-unting nagkakaroon ng sigla, dahan-dahang bumabalik ang dugo sa aking katawan. Nahimatay ba ako? Pero bakit naririnig ko pa rin ang mga boses? Lumalabas na lahat ay nagsasabi. Isang mahinang bulong na lang ang natitira at lubos akong nawalan ng malay. Si Lin Yaozi ay naghubad ng guwantes at lumabas. Napabuntong hininga siya ng husto. Nang makita niya ang aking maputlang mukha at ang dugong suka ko,
Nayanig ang kanyang puso. Ang dalagang puno ng sigla noon ay tahimik na nakahiga sa kama ng emergency room, puno ng mga tubo at kagamitan. Si Lin Qingqiu ay nagmamadaling bumalik. Ate, ayos lang ba si Lin Yi? Hinimas ni Lin Yaozi ang noo, pansamantala lang siyang ligtas sa panganib ng kamatayan. Ilipat muna siya sa intensive care unit para obserbahan. Pagkatapos ay seryoso siyang nagtanong, paano siya naging ganito? Kahit nakasuklam-suklam ang sarili kong kapatid, pero si Lin Xiaoxiao ay umupo sa upuan at bumuntong hininga. Ngayon ay nakalimutan namin na si Lin Yi ay hindi pwedeng kumain ng mamantikang pagkain. Nang makita niya ang mga pagkain sa mesa, tumakbo siya para sumuka. At may ilang bagay na hindi magandang sabihin dito. Ate, magpapadala ako sa iyo ng mensahe sa phone. Hindi talaga niya naisip na palayasin si Lin Yi sa bahay. Gusto lang siyang takutin. Kung hihilingin ko lang sa kanya at pumayag sa ilang bagay, papayagan pa rin niya akong bumalik. Hindi rin niya inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon. Sinabi ni Lin Xiaoxiao ang mga bagay na hindi niya nasabi kanina. Sa katotohanan, kung ang pasyente mismo ay walang kahit anong pagnanais na mabuhay. Kahit gaano pa karami ang gamutan, walang silbi. Sabay na natigilan si Lin Xiaoxiao at Lin Qingqiu. Parang nagpakatatag sila. Paulit-ulit nila akong binaliwala. Lagi silang pumapanig kay Lin Cheng. Ngunit ang mga kaawa-awa ay may karapat-dapat na kasamaan. Si Lin Yi ay maraming beses na nagparatang kay Lin Cheng. Walang malay silang naghanap ng dahilan para sa kanilang mga gawa. Si Lin Xiaoxiao ay gumawa ng grupo kasama sina Lin Yaozi at Lin Qingqiu. Hindi niya naisip na itago ang kanyang kakayahang magbasa ng isip kina ate, at bunso. Naririnig ang iniisip ni Lin Yi. Nagulat si Lin Yaozi, hindi naman April Fools ngayon. Seryosong sinabi ni Lin Yaozi, hindi kami nagbibiro. Paggising niya, pwede kang pumunta at tingnan. Nagtaas ng kilay si Lin Yaozi, may pag-aalinlangan. Iniisip niya na ang kanyang panganay at bunso ay kailangan bang ipatingin ang utak. Sinabi ni Lin Xiaoxiao, ate, si Lin Yi ay patuloy na naghahanap ng kamatayan. Ngayon gusto ko lang siyang takutin na huwag nang sumalungat kay Xiao Cheng. Kaya nagkunwari akong pinalayas siya. Ngunit hindi ko inaasahan na aalis siya nang hindi lumingon. Naisip kong sundan siya at bigla siyang tumakbo sa mga sasakyan. Kung hindi dahil sa mabilis kong reaksyon, malamang nagkita na tayo sa punerarya. Natahimik ang tatlo. Baka kahit anong pagbabanta ko ng kamatayan sa kanila, baka sa pagkakataong ito ay gusto ko talagang mamatay. Kahit papaano. Nagsimulang maalala ni Xiaoxiao ang masayahin at makulay na binata. Ngunit ngayon ako ay sobrang napupuot sa kanila. Puro pag-iisip kung paano mamatay ang nasa isip ko. Unti-unti siyang nagkaroon ng pagdududa hanggang saan ba kayang magtiis ang isang tao. Bago mag-isip na magpakamatay. Samantala, galit na sinisira ni Lin Cheng ang mga gamit sa bahay. Nang magising ako muli, 3 araw na ang lumipas. May nakakonekta pang intravenous drip sa aking kamay. Inilipat ako sa ordinaryong silid. Wala pa ring tao sa tabi ko. Wala akong sinabi. Tahimik lang akong nakatingin sa bintana. Dapat nasa ika-6 o ika-7 palapag ako ngayon. Sa aking kalagayan. Kung lulundag ako, tiyak na mamamatay ba ako? Nagulat si Lin Yaozi na dumaraan lang sa pintuan. Lumingon siya at nakita akong tahimik na nakatingin sa labas ng hindi bumubuka ng bibig. Hindi niya inaasahan na magigising ako ng ganito kabilis. Sa labas ng kanyang inaasahan. Pero maganda ito. Ngunit hindi ako nagsasalita. Saan nanggaling ang boses na yon? Tatanggalin ko muna ang karayom para mas madaling tumalon. Nagulat si Lin Yaozi. Agad siyang lumapit at hinawakan ako nang maghahanda akong tanggalin ang karayom. Ano ang gagawin mo? Tiningnan ko ang babaeng pamilyar sa akin, hindi tiyak na tanong. Sino itong babae? Medyo hindi ako sigurado. Titingnan ko ulit. Natigilan ang babae. Hindi niya ba ako kilala ngayon? Nadisgrasya ba at nawalan ng memorya? Naalala ko na. Paano kaya nangyari ang boses na yon? Baka totoo nga ang sinabi ng panganay. At ng bunso. Ito raw ang kanyang iniisip. Hindi pwede. May ganito ba talagang katawa-tawa? Ngunit hindi na siya makapag-alinlangan dahil nasa harapan na ang katotohanan. Mukhang tama ang sinabi ng panganay. Si Lin Yi ngayon ay patuloy na naghahanap ng kamatayan. Pero bakit kaya? Tumunog ang malamig kong boses. Ayos lang ako. Pwede ka nang lumabas ngayon. Ano ang ginagawa mo rito? Nakahadlang ka. Pumitlag ang noo ng babae. Ano ang hinahadlangan ko? Ang pagtalon. Ang boses niya ay malambing ngunit may nakatagong kapangyarihan. Ako ang iyong pangunahing doktor at hindi mo ako basta-basta mapapalayas. Inisip niya na siya ay matagumpay mong nakuha ang aking atensyon. Siya ay may sakit. Pinagmamasdan ko siya at napangiti ako. Kusa akong nakaramdam ng pangangatog. Si Ling Ruzi ay nanatili rito at hindi na muling nagsalita. Tumagal sila ng 10 minuto na walang imik. Matapos ang patak ng gamot.
Hindi ako makakain ngayon at umaasa lamang sa sustansya mula sa Li, kung hindi ay mas mahihirapan ako kung muling bumalik ang sakit. Wala akong balak na patuloy na gumamit ng mga medikal na yaman. Ang pagkakataong ito ay hindi sinasadya. Ang kailangan ko ay isang mabilis at maginhawang paraan upang wakasan ang buhay, kung hindi ay pahihirapan ko lamang ang sarili ko. Bagamat hindi ako natatakot mamatay, natatakot pa rin ako sa sakit. Ang magpakamatay sa ospital ay hindi isang matalinong pagpili. Ayokong maging isang halaman. Narinig ni Ling Rosie ang sinabi ko sa aking isip. Hindi maiwasang maalala ang maputla kong mukha noong dumugo ako at ang noo kong pinagpapawisan ng malamig na pawis. Tiyak na labis siyang nasaktan. Bigla akong nagtanong, mayroon ka bang katulong na nagngangalang Anwanwan? Natigilan ang babae at tumango. Bakit mo ito itinatanong? Sa isip ko, ang katulong ng pangalawang ate na si Anwanwan ay isang tomboy at mayroon siyang baluktot na paghanga sa pangalawang ate. Kaya nagpa siya akong paalalahanan ang pangalawang ate. May katulong na nagngangalang Anwanwan, maaari niyang nakawin ang iyong mahahalagang dokumento. Lalong naging mabigat ang mukha ni Ling Roses habang nakikinig. Ilang araw na ang nakalipas ay may narinig na siyang chismis na ang kanyang katulong ay tomboy. Dati ay dapat na ako ang kasama ni Ling Chen, ngunit ngayon ay ako na. Wala namang malaking pagbabago sa istorya. Sa puntong ito ng kwento, wala siyang magandang tingin sa akin, ngunit wala rin siyang ginawang masama sa akin. Zenfan, wala ka bang sariling trabaho? At saka, nahulog ang telepono ko sa iyong opisina, kunin mo para sa akin. Marahil ang mga paghihirap na dulot ng bagay na ito sa aklat ay mga nakakatawang salita lamang ng may akda. Ngunit ang mga tao rito ay tunay na nakararanas nito. Nakakatawa talaga. Ako na mamamatay na ay nag-aalala pa sa maraming bagay. Tumayo si Ling Rosie at dumiretso sa kanyang opisina. Hindi siya makatitiyak kung totoo ang aking sinasabi, ngunit dahil ito ay may kinalaman sa interes ng bansa at kaligtasan ng mamamayan, kailangan niyang tingnan. Kung totoo ito, sa pag-aakalang may babaeng mahal siya ng sobra. Nasusuka siya. Lagi niyang iginagalang ang mga tomboy at binibigyan sila ng pagpapala. Ngunit lumayo sila sa akin. Pagbubukas ng pinto ng kanyang opisina, nakita niya si Anwanwan na tila nagugulat. Natatakot na tumingin sa kanya. Kung may basurahan ngayon, tiyak nasusuka siya ng husto. Ano ang ginagawa mo sa aking opisina? Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng galit kahit hindi siya nagagalit. Wala na ang kanyang karaniwang mahinahong pag-ugali. Mukhang mahigpit siya. Nanginginig si Anwanwan sa takot at nalaglag ang mga dokumento. Ito ay tunay na pambansang antas ng kumpidensyal na dokumento sa medisina na kanyang sinaliksik sa pamamagitan ng hindi mabilang na pagsisikap at puhunan. Ngunit ang nakikita ngayon ay hindi ang kumpletong bersyon. Kapag ang kumpidensyal na dokumentong ito ay nalik o naikalat, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Hindi lamang maaaring magdulot ng malaking epekto sa lipunan, kundi magbabanta rin sa pambansang seguridad at kalusugan ng mamamayan. Mas mabuti pang bigyan mo ako ng isang makatwirang paliwanag. Agad na namutla si Anwanwan. Tumingin sa babaeng papalapit sa kanya, iyon ang ikinaadik niya sa iyo. Sa sandaling ito, siya ay tila napakalamig at walang pakialam na tumitingin sa kanya na nagpapanginig sa kanyang likod. Lumunok siya ng laway, ngumiti si Shen Zoxin, bahagyang nakaangat ang kanyang mga labi. Nagpakita ng isang ngiting tila banayad ngunit may nakatagong panganib. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Inabot ang kamay at mahigpit na hinawakan ang kwelyo ng kabilang tao. Ngunit bago siya kumilos, biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang mas mahusay na plano. Huminga siya ng malalim at pinilit na patahimikin ang galit sa kanyang puso. Binitiwan ang kanyang mahigpit na kamao. Dahil alam niya na kung magtagumpay ang planong ito, ito ay magdadala kay Anwanwan ng pagpapahirap na mas masakit pa sa kamatayan at mas kasiya siya kaysa sa direktang pag-atake. Makalipas ang isang oras, narinig kong tinanggal ni Shen Zoxin si Anwanwan. Ngunit pagkatapos noon ay nawala si Anwanwan at hanggang ngayon ay hindi pa alam ang kinaroroonan. Alam ko na ito ay ginawa ni Shen Zoxin, ngunit alam kong hindi ito ang aking problema. Ngayon gusto ko lamang ipagpatuloy ang aking plano na mamatay. Nang matapos ang bagay, nakahinga rin ako ng maluwag. Ngunit ang pangalawang ate na ito ay lalong dumadalaw sa akin, halos tuwing may oras ay pumupunta. Kamakailan, tila mas mahigpit na binabantayan ako ng mga tao sa ospital, kaya sa tuwing gusto kong magpakamatay, ay wala akong paraan. Nakakawalang pag-asa. Xiaoyi, gusto mo ng lychee? Tinitigan ko ang lychee na iniaalok sa akin, at natahimik sandali. Tahimik ako dahil mahilig ako sa lychee. At dahil sa tingin ko ay astig ang kilos na ito. Naalala ko ang aking ina, siya ay isang mistress na umakyat sa posisyon. Ako ay anak niya at ng ibang lalaki. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi ako gaanong gusto. Kahit na may dugo pa rin sa aking ina kaya ako naibalik, ang tunay na binata.
Mas angkop kaysa sa walang dugo, kaya hindi nila inihayag sa labas ang relasyon ko at ng murang ama. Ako ang tunay na anak, hindi alam ng ilang ate ang bagay na ito. Nanginginig ang kamay ni Shen Zoxin. Muntik nang mahulog ang telepono, nakatitig sa akin, parang kakaiba ang kwentong ito. Pero nangangahulugan din ito na wala akong dugo sa mga ate ko, ganito sila kalapit. Talagang may kakaiba, nilalamon ni Shen Zoxin ang impormasyon, halos pumutok ang utak. Kamakailan, tuwing may bakante, pumupunta siya sa akin, inaalagaan ako, pinipigilan akong mamatay. At ang mga sinasabi ko, karamihan sa mga ito ay totoo at napatunayan na. Hindi inaasahang maririnig ang ganitong nakakagulat na katotohanan, wala pala akong dugo sa kanila. Kaya naman tuwing tinitignan niya ang mukha ko, parang hindi ako kamukha ng tatay, sobrang ganda ko. Kahit ngayon patay ang loob ko, may dagdag lang na malamig na aura, mukhang tulad ni Panan. Kaya ang tunay kong ama ay tiyak na may magandang anyo dahil sa mukha ko. Walang katangian na kamukha ng aking ina. Lin Yaozi, anong nangyari sa'yo? Narinig ng babae ang boses ko, nagbalik sa sarili, naalala niya na ganito siya. Nakatitig ng diretsyo sa lalaki, napakawalang galang. May maliit akong bagay isang araw. Sabi ko may gagawin ako, lumabas muna, pagkatapos ay umikot palabas ng silid, patungo sa kanyang opisina. Binuksan ang telepono, nagpadala ng mensahe si Lin Yaozi, walang dugo si Lin Yi sa amin. Nalaman ko mula sa kanyang isipan. Si Lin Qingqiu, nanloloko ka ba? Sabi ni Lin Qingqiu na naghuhugas. Nakatingin sa mensaheng ito, nagulat siya, pero mas mahusay si Lin Xiaoxiao. Dahil kayang maging ganito kalaking siye, kailangan ng kalmado, sabi ni Lin Xiaoxiao. May mga hinala dahil hindi siya kamukha ni tatay, sabi ni Lin Yaozi. Ang ina ni Lin Yi ay kasama ng ibang lalaki na ipinanganak siya, pero ang aming ama ay inihayag sa publiko. Tunay na anak, sabi ni Lin Qingqiu. Makuha ang mga impormasyong ito mula sa isipan. Ate, matagal ka nang nandito, di ba? Nagulat si Lin Yaozi, nagtaka sa hangal na kapatid na si Lin Qingqiu. Na napansin ito at medyo nainsulto. May oras, pupunta ako. Pagkasabi nito, pinatay niya ang telepono dahil may bagong pasyente na naghahanap sa kanya. Sa oras na ito, matapos ang buong araw na pagmamakaawa, ako ay pinayagan ng lumabas at maglibot. Pinili ko ang isang tila mabait na nurse, kung hindi, ayon sa ugali ni Lin Yaozi. Tiyak na maghihintay siya hanggang sa paglabas ng ospital bago payagan akong lumabas ng silid, kahit bukas na ako lalabas. Pero pakiramdam ko gustong-gusto kong lumabas, kung hindi ay makakaligtaan ang ilang magagandang bagay. Karaniwan, kaya kong manatili sa bahay ng isang buwan nang hindi lumalabas. Naglalakad ako sa daan. Ngayon ay kakaunti ang tao. Sa pagdaan sa hardin, narinig ko ang kaluskos pagkatapos ay isang putok, parang may nahulog. Sa isang napakalihim na sulok, may pumunta upang tingnan. Ngayon, ang pangunahing ugali ko ay walang takot sa kamatayan. Kaya ang ganitong matapang na gawain ay ako ang gumagawa. Hindi ako natatakot na patayin ng kuryosidad. Kung talagang mapapatay ako, masasabi kong salamat sa langit. May maliit na lihim na base dito. Dahan-dahan akong pumasok. Sa lihim na lugar, nakita ko ang isang dalagang nakahandusay sa lupa, sa tabi ay lubid at putol na sanga. Siya ay lumuhod at patuloy na umuubo. Lumapit ako at ang dalaga ay maputla na parang papel, walang kulay. At sa liig ay may malinaw na marka ng pilat, nakakasindak. Nakasuot siya ng unipormeng pang-ospital. Payat at manipis ang katawan, parang ihip ng hangin ay matutumba. Maganda rin ang paraan ng kamatayan ng babaeng ito. Maganda ang tanawin dito para magbigti. Tumingin ako sa kanya, linis ng lalamunan. Lumapit at nakita ang mga mata ng dalaga na may pag-ingat at pagtataka. Si Shen Zoxin ay nakinig sa aking boses. Pero hindi niya nakita na binubuka ko ang bibig. Nagtaka siya at nakaramdam ng walang katapusang kasalanan. Lumapit ako at nakita na binubuka ng dalaga ang bibig, tila may sasabihin. Inakala ni Shen Zoxin na magsasabi ako muli ng isa sa mga inspirational quotes na narinig na niya dati, ngunit narinig niya akong mabagal na nagsabi. Hindi maganda ang pinili mo. Manipyong sanga ito, hindi sapat ang tigas. Siyempre hindi kayang suportahan ang bigat mo. Maaari mong subukan ang sanga sa kabilang panig. Itinuro ko pa ang lugar na yon. Nagulat ang dalaga, ito ang unang pagkakataon na may nagturo sa kanya kung paano magpakamatay, at ang taong ito ay tila may misteryo. Wala akong naisip na iba, naniniwala akong napakalupit na ipahiya ang isang taong gustong mamatay. Kung talagang gusto ng taong iyon na mamatay, susundin niya ang aking plano. Simple ang aking isip. Kung gusto ng taong ito na mamatay, hindi ko siya hahadlangan, ngunit kung may pagnanais siyang mabuhay, maaari ko siyang payuhan, gamit lamang ang mga pagkilos niya na nagpapakita ng pagnanais na mabuhay. Napatuloy na nagsasabi sa akin, tumahimik si Shen Zoxin ng ilang sandali, kinagat ang kanyang labi. Gusto ba talaga niyang mamatay? Hindi rin niya alam, pakiramdam niya lang na ang buhay ay tila walang pag-asa, bakit hindi na lang mamatay, ngunit ang binatang ito sa harap niya
Mabilis ang pag-isip niya, marami rin siyang nabasang nobela, na pagpasyahan niya. Naririnig niya ang iniisip ng binatang ito, itinaas ng dalaga ang kanyang ulo, at nagtagpo ang aming mga mata, tulad ng malalim na balon. Ang ganda ko ay sobrang kapansin-pansin, ngunit mayroon akong aura ng kalungkutan at pagod. Dagdag pa ng ilang pakiramdam ng kataasan, parang walang pakialam sa anuman, kayang manatiling kalmado kahit may malaking sakuna. Hindi sigurado si Shen Zuxin kung dahil ba ito sa sobrang stress o may problema na sa kanyang isip. Nagkakaroon ng mga guni-guni, ngunit kahit na ganoon, nararamdaman pa rin niya na may kulay na idinagdag sa kanyang buhay. Habang nakatingin sa kanyang harapan, si Shen Zuxin ay nakatulala sa akin. Nainis ako, biglang may naalala, may ilang bagay na naalala ko. Ang dalagang ito ay si Shen Zuxin, ang anak ng pamilya Shen. Sa libro ay 2 beses siyang nagtangkang magpakamatay at iniligtas ng bida. Mula noon ay nahulog siya ng isang tingin sa bida, ngunit malungkot din ang kanyang kwento. Sabi, patay na ang ina, nawawala ang ama, gusto ng mga kamag-anak na hatiin ang kayamanan ng pamilya Shen. Bata pa siya, hindi kayang humawak ng kapangyarihan, ngunit ayaw niyang ibigay ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang sa mga taong iyon, kaya siya hindi na kinaya ang stress, sa huli ay piniling magpakamatay, ngunit naalala ko. Buhay pa ang kanyang ama, at ang kanyang ina ay peking patay lamang, dahil sa ilang espesyal na dahilan. Ngunit nakalimutan kong tingnan ng maigi, narinig ko na ang dalagang ito ay gumamit ng isang plano upang kontrolin ang pamilya Shen. Hindi ko alam kung totoo ba ang lahat ng ito. Hindi nagsalita ang dalaga, ngunit sa kanyang puso ay tila may malaking alon. Sa wakas, matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita siya gamit ang kanyang paos na boses, "Kuya." Mahinahon niyang tawag, kung totoo ang lahat ng ito, kung totoo ang lahat. Hindi niya pwedeng sayangin ang anumang posibilidad na makita ang kanyang ama at ina, gusto kong mabuhay. Pagbigkas ng 4 na salitang ito, nakaramdam siya ng kaginhawahan, mapag-asa ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kamao, tila nagulat ako na kaya niyang sabihin ang ganyan. Pakiramdam ko ay bigla akong hindi alam kung ano ang sasabihin, ngunit hindi ko alam. Buhay ako, hindi ko alam kung ano ang aking paniniwalaan, may magandang paningin si Shen Zuxin. Sumunod si Shen Zuxin, hinawakan ang laylayan ng aking damit at walang magawang sinabi. Bahala na, payuhan ko na lang siya, kahit ganoon ang sinasabi ko, ang aking iniisip. Ay palaging, kung hindi kaya, mamatay na lang, hindi ko alam kung paano payuhan ang iba, akmang magsasalita ako. Narinig ko mula sa malayo ang isang pamilyar na boses, "Anong ginagawa niyo?" Boses na parang babae na may pagtataka, hindi na kailangan pang mag-isip. Ito ang aking nakababatang kapatid na si Lin Chen, na naman ay dumating para manggulo. "Lin Chen, nandito ka pala." Naisip ko, anong masamang plano naman ito ni Lin Chen, tuwing makikita ko si Lin Chen. Nasusuklam ako, "Lin Chen, ikaw, anong ginagawa mo rito?" Agad na napansin ni Lin Chen na mali ang kanyang ekspresyon, bumalik sa kanyang inosenteng anyo. "Gusto ko sanang puntahan si kuya, ngunit hindi kita natagpuan sa ospital, naghanap ako. Hindi inaasahan na narito ka, sa liwanag ng araw ay may hinihila kang babae." Nagmukha akong nakakatawa, bigla kong napansin ang aming posisyon. Isang babaeng payat, mukhang mahina, na parang gusto mong protektahan. Nakatayo sa isang kaawa-awang posisyon, nakaluhod na bahagya ang mga tuhod, gamit ang kanyang pinong mga daliri. Mahigpit na hinawakan ang aking laylayan, parang natatakot na mawala ako kapag binitawan. Tamad akong sagutin ang mga salitang puno ng butas ni Lin Chen, yumuko para tulungan ang dalaga. "Kuya, ako si Shen Zuxin, ano ang iyong pangalan?" Sagot ko, "Lin Chen." Hindi ako tulad ng iba na gusto itago ang kanilang pangalan, sa tingin ko kapag may nagtanong, sagot lang. Hindi naman masamang bagay, mag-iwan ng pangalan ay hindi nakamamatay, at kahit na ako'y hanapin para patayin. Handang-handay ako sumama. Bakit laging kumukurap ang mga mata ng babaeng hangal na ito? Parang inosenteng itsura, bakit pamilyar? May katulad na aura kay Lin Chen. Umiti si Shen Zuxin, akala niya matalas ito. Si Lin Chen ay napabayaan sa tabi. Pakiramdam sa sabog ang dibdib. "Lin Yi, kinakausap kita. Ngayon ko lang napansin." Kinakausap ako ni Lin Chen. Ayaw kong makipag-usap. Ano bang sasabihin ko sa aso? Hindi ko kailangang pahirapan ang utak ko. Hinila ni Shen Zuxin ang kamay ko. "Kuya, bakit ang kulit ng pangit na ito? Ayoko sa mga taong ganyan ang asal. Sama na rin natin siya sa ayaw." Wala akong gana sumagot. Pero marami akong alam na impormasyon na kailangan niya, kaya magpapatuloy ako. Huwag natin siyang pansinin. Nakikinig si Lin Chen sa usapan nila, parang mamamatay sa galit. Pilit siyang umiti. Tumingin kay Shen Zuxin. "Ate, kaibigan mo rin ba ang kuya ko?" "Pasensya na, ibig kong sabihin ay kasintahan." "Kuya, patawad talaga. Hindi ko sinadyang mabitiwan." Sabi niya, parang namumula na ang kanyang mga mata. Parang gusto akong siraan. Nakakapagod na. Ayaw ko nang alalahanin.
Tumulong si Shen Zuxin. Kuya, hindi ko rin maintindihan ang sinasabi ng pangit. Magaling pala ang maliit na green tea. Nagulat si Shen Zuxin sa tawag ko sa kanya. Si Lin Chen na walang magawa kay Shen Zuxin. Unti-unting bumaba ang kanyang pag-ingat. Si Lin Chen ay nagmukhang napakaawa, nakatingin kay Shen Zuxin. Kinagat niya ang labi, mukhang kawawa. Bakit ganito kayo sa akin? Ang luha ni Lin Chen ay para bang putol na tali ng perlas. Sumisinghot siya. Ibinaba ang kanyang mga mata. Nagulat si Shen Zuxin, biglang may naunawaan. Kinagat niya ang labi, umiti ng maliwanag kay Lin Chen. Tumingin si Lin Chen sa maliwanag ng ngiti. Namula ang mukha. Habang nagmamayabang, narinig ko ang malamig na salita ni Shen Zuxin. Bakit laging umiiyak ang isang lalaki? Sinaktan ba kita? At kuya, nangangatal ba ang talukap mo? Napatawa ako. Ganito ang panunood na hindi gusto ang isang tao. Hindi ko na kailangang gamitin ang utak at lakas. Sobrang sarap ng pakiramdam. Ang kulay ng mukha ni Lin Chen ay hindi katulad ng sa amin na maganda. Ngayon ay nasa napaka-awkward na sitwasyon. Biglang, narinig niya ang mga yapak kaya lalo siyang umiyak. Tiningnan ko lang. Alam ko na ang sitwasyon. Batang ito, nakita si Lin Yaozi at Lin Chen na bumaba. Si Shen Zuxin sa likod ko, hinawakan ang laylayan ng damit ko. Siya ay galing sa pinakamataas na pamilya. Natural na alam niya ang tungkol sa totoo at peking anak ng pamilyang Ling. Pero parang hindi tulad ng narinig niya. Hindi itinago ng pamilyang Ling na natagpuan ang totoong anak. Ibinunyag nila ng hayagan. Pero ayon sa chismis, ang totoong anak na natagpuan ay hindi lamang bastos at walang galang sa nakatatanda, kundi sinubukang agawin ang nobya ng peking anak. Kahit na maganda ang itsura ko, masama ang puso. Paulit-ulit na nagplano upang siraan ang mabait at inosenteng peking anak. Bukod sa pag-aaral, wala akong kahanga-hanga. Sa kabilang banda, ang peking anak ay napakamaunawain at kawawa. Hindi lamang mabait ang puso, kundi mahusay din sa pag-aaral. Talagang isang karaniwang binata ng marangal na pamilya. Kahit na paulit-ulit na hinahamon at pinagplanuan ng totoong anak, siya ay laging mapagpatawad. Ngunit ngayon ang sitwasyon ay lubos na kabaligtaran. Totoo, sa mga marangal na pamilya, maraming paninira at pagplano. Si Lin Xiaoxiao at Lin Yaozi. Nakita si Lin Cheng na umiiyak na may pulang mata, sobrang naawa, agad siyang inalalayan. Umiiyak si Lin Cheng, nagtago sa likod ng dalawa. Ate, pangalawang ate. Bakit ako pinapagalitan ng kuya? May ginawa ba akong mali? Ang galing niyang magpanggap. Narinig ni Lin Xiaoxiao ang iniisip ko, mas lalong nagalit, niyakap si Lin Cheng. Lini, bakit mo paulit-ulit na tinatarget si Xiao Cheng? Si Lin Yaozi sa tabi ay hindi nagsalita. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Ang galing niyang magpanggap. Hindi pa ba sapat ang aral noong nakaraan? Bakit araw-araw may gulo? Gusto ko nang mamatay. Sana wala nang gulo sa mundo. Amen. Kaya nakita mo ba? Simpleng tanong ko lang. Narinig ni Shen Zuxin ang iniisip ko, natawa siya. Pero naawa siya sa akin. Nagulat si Lin Xiaoxiao na unawaan niya. Tutu, hindi niya nakita na inaapi ko si Lin Cheng. Pagdating niya, narinig lang niya ang iyak ni Lin Cheng. Dagdag pa ang iniisip ko at ang nangyari noong mga nakaraang araw, sa wakas ay nagduda siya kay Lin Cheng. Napansin ni Lin Cheng na may mali, baliw, sa isang mayamang pamilya, nakamit ang malaking yaman. Sa negosyo, matagumpay, ngunit hindi nakikita ang maliit na daya ni Lin Cheng, mas nakakatawa para sa akin. At nakakaawa para sa akin, ito ay isang makapal na salamin, lahat ay kasalanan ko. Tama, si Lin Yaozi at Lin Xiaoxiao ay tumigil at natuklasan na lagi silang nandyan. Hindi sinasadyang pinapaboran si Lin Cheng, anuman ang sabihin ni Lin Cheng, parang tama. Ngunit ako ang kanilang tunay na kapatid, walang kalahating posisyon ni Lin Cheng, sila'y tahimik. Naguguluhan si Lin Cheng, hindi alam kung dapat magpatuloy sa pag-iyak, si Shen Zuxin ay. Mas hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ko, ganito pala ang aking buhay. Kuya, ang iyong mga ate ay galit, mas mabuti umuwi na tayo sa amin, malaki ang bahay namin. Nag-iisip siya, kahit walang negosyo ngayon, marami siyang pera. Sapat para sa kuya sa buong buhay, kaya niya akong samahan, alam niyang marami akong alam. Kahit peke, guni-guni lang, pakiramdam niya ay may buhay na ang kanyang buhay. Ang karaniwang magalang na mukha ni Lin Yaozi ay biglang naging hindi maganda, gayon din si Lin Xiaoxiao. Natuklasan nila ang dalagita sa harap, dati ang kanilang atensyon ay nasa akin. Hindi nila siya masyadong napansin, pagkatapos ng ilang sandali ay nalaman kung sino siya. Ginang Shen, payo ko, huwag kang makialam, ito ay aming usapang pampamilya. Isipin mo muna kung paano ayusin ang iyong sariling pamilya, mahinahong sabi ni Lin Xiaoxiao. Nagalit si Shen Zuxin, akala ni Lin Xiaoxiao ay magiging maayos ang dalagita. Biglang namumula ang mga mata ni Shen Zuxin, puno ng luha, may bahagyang pamumula sa sulok. Parang isang inosenteng kuting na natakot, malungkot na nakayuko. Nagsimula siyang humikbi, ang hitsura ay talagang nakakaawa.
Maingat niyang hinawakan ang aking pulso, nang lumingon ako sa kanya, agad siyang tumingala. Para makita ko ng malinaw ang kanyang mukha, kuya. Alam kong hindi maganda ang aking pamilya, ngunit totoo ang aking pagmamahal sa kuya. Ang kanyang boses ay nanginginig, may kalungkutan at pagkadismaya habang nagsasalita. Pakiramdam ni Shen Zoxin ay lalo siyang nagdadalamhati, ang luha ay hindi mapigilan. Bawat patak ng malinaw na luha, baka hindi ako paniwalaan ng kuya, ngunit gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang pinakamabuti sa kuya, hindi ko siya sisisihin ng walang dahilan, matatag ang kanyang tono. Parang gumagawa ng isang seryosong pangako habang nagsasalita. Ang kanyang katawan ay nagsimulang sumuray-suray, kaming apat ay tuliro. Ang kanyang mga mata ay sinisilip ang dalawang ate, parang nanunukso. Kahit nagpapanggap talagang nakakaawa, tinutulungan niya akong makalabas. Siya ay mabait, naririnig ang aking iniisip, ang dalawang babaeng ito. Ang galit ay lalong lumalakas, may bahagyang pakiramdam na pamilyar. Si Lin Cheng na lubusang hindi pinapansin ay galit na nakatingin sa dalawang ito, naggangalit ang ngipin. Nahihirapan siya, ang takbo ng pangyayari ay lampas sa kanyang inaasahan. Si Lin Xiaoxiao at Lin Yaozi ay tumingin sa akin na may panunumbat na wala nang masabi. Nakakapagod, walang saysay ang laban na ito, narinig ni Lin Xiaoxiao ang aking iniisip. Unti-unti niyang naisip na dalhin ako sa psychiatrist, si Shen Zoxin ay lagi ring. Iniisip na may problema ako sa pag-iisip, pinagmamasdan niya ang ekspresyon ni Lin Xiaoxiao at Lin Yaozi. May naramdaman siyang hinala, kung totoo ito, hindi ba ito guni-guni niya? Sa gitna ng tensyon, biglang narinig ang aking iniisip, ang mga bodyguard ni Shen Zoxin. Dapat darating na, at tulad ng inaasahan, narinig ang nagmamadaling yabag. Parang may darating, palapit ng palapit ang yabag, nakita ang ilang taong nakaitim. Ang bodyguard ay tila nagmamadali, tumingin ako kay Shen Zoxin ng may pag-isip, ang dalagita ay bahagyang yumuko. Ang tingin ay tila nag-iisip, sa sandaling iyon, naramdaman ng bodyguard. Ang sitwasyon, mabilis na nagsalita ng ilang salita, pagkatapos ay nag-akay ng grupo ng mabilis na lumakad. Ang grupo ay nakasuot ng itim na suit, ang nangunguna ay dumiretso kay Shen Zoxin. Nag-aalalang sabi, binibini, may sakit kayo, hindi dapat gumala. Pinisil ni Shen Zoxin ang mga labi, kumurap ng mata, nagpakita ng ngiti. Ang kanyang tingin ay dumapo sa akin at mahinahong nagtanong, kuya, aalis na ako. Pero, kuya, gusto mo bang sumama kay Zoxin? Ang mga mata ng dalagang puno ng tubig ay kumikislap na may walang malay na liwanag, mahirap tanggihan. Ang mga bantay na nakatayo sa tabi ay hindi napigilang. Dilatan ang kanilang mga mata, nagtataka sa kanilang mga puso. Ang kanilang binibini ay laging banayad at mabait. Ngunit bihirang maging ganito kalapit sa iba. Ang tanging tao na kayang tratuhin ng ganyan ng binibini ay malamang na ang inalamang ni Miss Shen. Bahagya akong tumigil, tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan, at nang handa na akong sumagot. Si Lin Yaozi ay humakbang ng 3 hakbang, sumugod sa akin at hinila ako sa kanyang tabi. Miss Shen, ito ang aking nakababatang kapatid. Hindi ba bastos ang biglaang pagtatanong na ito? Mukhang mahinahon si Lin Yaozi. Ngunit may lamig sa kanyang mga mata. Si Shen Zoxin ay walang takot na hinarap ang kanyang tingin, ngunit tingnan natin kung ano ang pipiliin ng kuya. Ang aking boses ay pumagitna, hindi na, mananatili na lang ako sa aking bahay. Medyo nadismaya si Shen Zoxin. Ngunit narinig ang aking puso, hindi ko pa rin masyadong gustong magkaroon ng maraming koneksyon sa mundong ito. Nang marinig ang aking palihim na plano, tuluyang tumahimik si Shen Zoxin. Ang dahilan ng pagtanggi ng kuya sa kanya ay dahil ayaw niyang magkaroon ng maraming ugnayan sa kanya. Lalo siyang nalungkot, ngunit may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Habang sinasabi sa akin, sige, kuya, nagbigay siya ng senyales sa mga nakaitim. Agad na naintindihan ng bantay at inihatid si Shen Zoxin palayo. Si Lin Chen ay sobrang nahiya. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao. Nakita kong pumalit siya sa aking pwesto habang ako sa tabi. Ay matagal nang pumasok sa aking sariling mundo. Ayaw ko ang amoy ng disinfectant sa ospital, iniisip kong lumabas ng maaga. Bakit parang palagi akong nahuhuli sa tuwing magpapakamatay ako? Bahala na, sandali muna ito. Sobrang sakit. Sabi ko pagod na ako. Habang pinapanood si Shen Zoxin na unti-unting lumalayo. Tumingin sa akin si Lin Xiaoxiao, mukhang marami kang enerhiya, wala nang problema. Maaari ka nang mag-ayos, sasamahan kita na umalis ng maaga sa ospital. Nagliwanag ang aking mga mata. Tumango ako at sa wakas ay ngumiti. Lumambot ang puso ni Ling Yaozi. Matapos ayusin ang paglabas ng ospital at makauwi, naalala ko na mayroon pa akong cellphone. Bigla kong napansin na ang modelo ng telepono ay luma na, hindi ito dapat ang telepono ng isang binata mula sa isang mayamang pamilya. Binuksan ko ang WeChat at Alipay, ang pera sa loob ay may kabuang 3,669 yuan. Hindi sigurado, tingnan ko pa. Nagpatuloy ako sa pagtingin.
Parang lumamig ang kalahati ng aking puso, hindi ko napigilang magbulalas, kakaiba talaga. Saan may ganitong kawawang binata mula sa mayamang pamilya tulad ko? Habang nag-iisip ako, nagsimula akong seryosong mag-isip kung posible bang saksakin ang sarili ngayon gamit ang kutsilyo. Dapat malaman, kahit noong ako ay walang patutunguhan, kapag sumumpong ang aking depresyon. Ang tanging kasiyahan ko ay ang gumastos ng pera. Kahit hindi ako masyadong gumastos, basta may pera sa card. Sa huli, ang aking ipon ay hindi bababa sa 50,000. At sa nakaraang buhay, naging pulubi ako sa buong buhay ko. Inakala ko na sa buhay na ito ay makakawala ako sa kahirapan. Ngunit hindi ko inaasahan na ganito pa rin ako kahirap. Ang aking puso ay biglang nanghina. Sa totoo lang, sa aking kakayahan. Kaya kong kumita ng maraming pera, ngunit sa sandaling ito, wala na akong lakas. Upang kumita ng pera, dahil ang mga nangyayari ngayon ay naubos na ang karamihan sa aking lakas. Ang aking puso ay labis na nababagabag, pakiramdam ko ay lalo akong naghihirap sa kahirapan. Kapag ang iba ay naging masamang kontrabida, hindi ba dapat sila ay sobrang yaman? Hindi ba ako isang binata mula sa mayamang pamilya? Bakit may 3,669 yuan lang ako? Si Lin Xiaoxiao. Sina Lin Yaozi at Lin Qingqiu ay nakatayo sa pintuan, tahimik na nakikinig sa loob ng silid. Na nagmumula na tunog, sila ay nagkataon lamang na nagkita at hindi sabay na dumating. Ngunit nang marinig nila ang boses ng aking puso, sila ay sabay na huminto. Si Lin Xiaoxiao at ang iba ay palaging inaakala na ako ay namumuhay ng walang pag-aalala sa bahay. At hindi kailanman kinakapos sa baon. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto nila na tila hindi ito ang totoo. Ako ay talagang napakahirap, hindi ko pa alam kung saan napupunta ang aking sariling pera. Biglang may naalala si Lin Xiaoxiao, dati ay si Lin Cheng ay may balak. Na walang kabuluhang banggitin ang hindi tamang paraan ng pagtatala ng gastos. Kaya napagpasyahan nila. Napansamantalang bawiin ang aking bank card sa loob ng 1 buwan upang ako ay makapag-isip ng mabuti. Noon, inakala nila na hindi naman ako pababayaan ng pamilya at tiyak na ibabalik nila sa akin ang bank card pagkatapos. Ngunit lubusan nilang nakalimutan ang bagay na ito. Ito ang napansin ni Lin Xiaoxiao. Ang dami ng aking mga damit ay napakakaunti, halos masasabing kakaunti. At karamihan ay mga damit na hindi na ginagamit ni Lin Cheng. Naalala ko rin ang mga lingkod sa bahay na marunong makisama. Bigla niyang naunawaan ang aking tunay na kalagayan sa pamilyang ito. May isip na tiyak na mahirap ang aking sitwasyon. Pero si Lin Cheng, na may baon na daan-daang libo bawat buwan. Ngayon ang tanging banta ko ay ang kanilang pagharap sa akin. Dati ko na silang binalaan, pero bakit hindi sila tumigil? Paano nila haharapin ito? Dati ko na silang binalaan, pero bakit hindi sila tumigil? Ang tatlo ay sabay-sabay na tumalikod at umalis. Binuksan nila ang kanilang mga telepono. Noong ako ay nasa kawalan, nakita ko ang 3 paalala ng transfer. Binilang ko kabuang 500,000. Maya-maya, iniisip ni Lin Xiaoxiao na ibalik sa akin ang bank card pagkalipas ng ilang araw. At ilipat ang ilang milyon. Sa sandaling iyon, si Lin Cheng ay nakaupo mag-isa sa kama ng binata. Hindi na niya itinago ang puot at tampo sa kanyang mga mata. Bakit biglang nagbago ang aking pagkatao? Dati, tahimik akong nagsisilbing pampalakas ng kanyang pag-angat. Matapos magandang tulog, ako ay nagising na masigla. Lahat ng ito ay dahil sa kapangyarihan ng pera. Wala akong magagawa dahil ako ay talagang mahilig sa pera. Halos araw-araw, 6:00 ng umaga, ginigising ako ng aking body clock. Pero kagabi, 9:00 pa lang, nakatulog na ako. Kaya't sa kabuuan, ako ay nakatulog ng 9 na oras. Wala akong espesyal na gagawin ngayon. Kaya tamad akong nakahiga sa kama, walang iniisip, tinatamasa ang pambihirang kapayapaan. Noong dati, kapag mag-isa ako sa inuupahang bahay, madalas akong nakaupo sa kwarto. Buong araw na walang ginagawa, walang iniisip. Ako ay nakatulala ng halos kalahating oras. Sa 6:30, tinawag ako ni Nanay Wang. Magandang umaga, Young Master Xiaoyi, oras na para bumangon. Sumagot ako, sige. Nanay Wang, sandali. Bumangon ako, suot pa rin ang damit kahapon. Bumaba ako at umupo sa hapagkainan. Nararamdaman ko ang 4 na tingin na nakatutok sa akin. Bigla akong kinabahan. Bakit lahat nakatingin sa akin? Alam kong gwapo ako, pero huwag naman ganito. Kinakabahan na ako. Nang marinig ito, lahat ng 3 ay umiwas ng tingin. Tanging si Lin Cheng pa rin ang nakatingin sa akin. Tumayo siya at inilipat ang upuan. At saka si Itay at Inay, bukas na uwi. Hindi ko alam kung anong regalo ang dadalhin nila. Ganito ang iniisip ni Lin Cheng. Kapag magkasama kami, mas lalong lalabas ang kanyang elegante at marangal na anyo. Kahit suot ko pa rin ang murang puting shirt at maikling shorts, siya ay naiinis at nainis. Kung hindi dahil sa kanyang imahe, ayaw niyang madikit sa kahirapan. Ano na naman ang binabalak niyang masama? Sa pagkakataong ito, gusto ba niyang utusan ang mga tao na patayin ako?
Hindi naman masama. Sa sandaling iyon, natural na napansin ng tatlo ang pagkakaiba namin ni Ling Cheng. Suot ni Ling Cheng ang uniforme ng paaralan ng Maharlika. Kahit mukha siyang mahina, ramdam pa rin ang kanyang kabataan at sigla. Ako naman ay nakaputing simpleng shirt at maikling shorts, napaka-casual. Si Ling Cheng ay may gwapong mukha pero laging tila walang sigla. Ang simpleng damit ay nagmumukhang mamahalin sa akin. Kung alam ko ang kanilang iniisip, tiyak na sasabihin kong tama ang kanilang pagkakalarawan. Ang walang sigla ay angkop sa akin. Ang aming kasuotan ay parang langit at lupa. Nakita nila iyon at ang kanilang mga tingin ay komplikado. Ang mga damit ko dati ay itinapon na. Ngayon ay ito na lang ang maisusuot ko. Ito na lang ang maisusuot ko. Isang damit na kahit mga lingkod ay hindi na sinusuot. Tiningnan ni Lin Xiaoxiao ang lahat at dahan-dahan akong hinarap. Matagal ka nang nagpahinga, oras na para pumasok sa paaralan. Kakaiba, dati ayaw niya akong pumasok. Dati, hindi ba sinabi ng taong ito na ibigay ko ang slot ng direktang pagpapakapasok kay Lin Cheng? Para ayaw akong pumasok. Tumigil si Lin Xiaoxiao. Tama nga. Dati, pinalayas niya ako sa bahay para makuha ni Lin Cheng ang slot para sa King Bay. Mga baliw, akala ba nila tanga ako? Kung ibibigay ko, anong mangyayari? Kapag wala na akong silbi, itatapon na lang nila ako. Kapag dumating ang panahon na sa tingin mo wala na akong silbi, itapon mo na lang ako. Iyon na ang tunay na wala na. Lalong naging kakaiba ang iniisip ko para kay Lin Xiaoxiao, pero tungkol sa sinabi ko kanina. May katwiran naman ang sinabi ko, pero tiyak na hindi sila ganoon. Hindi sila mga taong gagamit at itatapon. Natigilan din sila sa pagkain. Sumagot ako, sige, naiintindihan ko na. Binibining Lin, hindi ko siya tinawag na ate, kundi diretsong binibining Lin. Medyo hindi comfortable si Lin Xiaoxiao. Dati kasi, paulit-ulit ko siyang tinatawag na ate. Pero parang may naalala siya, bigla siyang naglabas ng isang card. May 10 milyon ito. Kunin mo muna ito kung hindi sapat sabihin mo. Nakalimutan naming ibigay dati. Pagkatapos kumain, umakyat ka na at magpalit ng uniforme. Mamaya, sasama ka kay Lin Cheng papuntang paaralan. Tumango ako habang kumakain ng almusal. Pero sa isip ko, iniisip ko na, bahala na. Kailangan ko pa bang pumasok? Natutunan ko na lahat. Bakit pa? Para makipag-usap sa mga baliw. Naalala ko, dati sa paaralang ito, binubuli ako. Unti-unting nag-alab ang galit ko. Ayaw ko talagang magsalita. Sana may imbensyon na brainwave communication. Si Lin Cheng ay nakayuko, tinitingnan ang masarap na almusal. Ang tatlo pa, hindi na makakain. Ano? Binuli ako sa paaralan. Gusto nilang malaman ang detalye, pero sa oras na yon, gusto ko na tumakas. Saan ba ang uniforme ko? Pinalitan ko na ang uniforme. Nakita ko si Lin Cheng na nakatayo na sa pintuan. Ang masayahing mukha niya ay may ngiti, mukhang napaka-inosente at walang malay. Kuya, nandito ka na. Pumunta na tayo sa paaralan. Naghihintay na si ate. Bilis na. Ngayon si Lin Xiaoxiao ang driver. Bahagya lang akong sumagot ng gi. Hindi man lang ako nag-angat ng tingin. Akala ko, normal lang ang ganoong reaksyon ko. Pero nakita ko na biglang namula ang mga mata ni Lin Cheng. Nagtaka ako. Kasabay nito. Nakita nilang huli na silang bumaba ng kotse. Si Lin Qingqiu at Lin Yaozi, na sumilip, ay may mga kunot na norin. Malinaw nilang nakita na hindi ako nagsalita, pero si Lin Cheng ay parang siya ang labis na naapi. Namumula ang mga mata, umiikot ang luha. Pagkatapos, napansin ko si Lin Qingqiu na nakatayo sa tabi. Kailangan ko na naman gumamit ng brain cells. Lin Cheng, eto na naman siya. Araw-araw ng ganitong pakana, nakakaaliw talaga. Wala ba akong ibang gagawin? Totoo naman, kung hindi nila maririnig ang iniisip ko, tiyak na mabagal akong bababa. Sa oras na yon, makikita lang nila ang malungkot na mukha ni Lin Cheng. Nang makita niya ang dalawa, eksaktong pumatak ang isang luha mula kay Lin Cheng. Mukhang labis na kaawa-awa. Kuya, hindi mo ba ako gusto? Bakit? Bakit ganito? Kumunot ang noo ko, medyo nagtaka, at nagtanong mula sa kaibuturan. Ano bang ginawa ko sa'yo? Naalala ko, hindi ba ito ang dati niyang sunod-sunod na pakana? Marunong na akong magsalita ngayon, hindi na ako maaaring dayain ng mababang uri ng panloloko. Hindi ito epektibo sa akin. Hindi sinasadyang lumingon siya sa dalawa, at nakita niyang pareho silang may hindi maipaliwanag na tingin sa akin. May masama siyang kutob. Hinimas ni Lin Cheng ang kanyang noo. Sige na. Malalait na sa klase. Sumakay na kayo. Hindi niya ako ginulo. Mabuti na lang. Tahimik ang loob ng kotse. Si Lin Cheng ay marunong makaramdam. Hindi siya umupo sa tabi ko. Pagdating sa pintuan ng paaralan ng mga mayayaman, sabay-sabay kaming bumaba. Ang gwapo at maganda, talagang kaaya-aya sa mata. Saan ba ang classroom ko? Matagal na akong hindi pumapasok. Sabi nga, karapat-dapat ito sa isang paaralan ng mga mayayaman. Ang laki. Siguradong maliligaw ako. Magkano kaya ito? Si Lin Qingqiu na nasa tabi ko, nakita ang malito kong mga mata. Alam niya na talagang hindi ko alam kung saan ang klase ko.
Si Lin Cheng at ako ay nasa top class isa. Pwede niya akong samahan. Siya naman ay nasa top class ng grade 12. Sa ibang gusali, lumingon si Lin Qingqiu kay Lin Cheng at malumanay na sinabi, Lin Cheng, samahan mo siya sa klase. Kailangan ko nang umalis. Ngumiti ng bahagya si Lin Cheng. Dahan-dahang kumaway. Gaya ng dati, ang boses niya ay, sige, pangatlong ate. Mauna ka na. Pagkatapos, lumingon siya. Puno ng ngiti ang kanyang mga mata. Kuya, sumama ka sa akin. Sa wakas, nakarating kami sa pintuan ng classroom. Sabay kaming pumasok. Napabuntong hininga ako, ang laki talaga ng paaralang ito. Sabay-sabay silang nagtingala, itinuon ang pansin sa aming dalawa. Pero nakakagulat. Sa isang saglit, hindi nila makilala kung sino kami. Siyempre, naramdaman din ito ni Lin Cheng. Ang mga titig na ito na nakatuon sa akin ay nagpapakita ng kaunting inggit, ngunit nanatili akong nakangiti sa ibabaw. Ngunit sa oras na yon, isang tao sa silid-aralan ang dahan-dahang nagtaas ng ulo. Siya ay isang napakalamig na dalaga, may pagdududa sa kanyang mga mata, at mataman akong tinitigan. Saan nga ba nanggaling ang kakaibang ingay na yon? Sa wakas ay nakilala nila. Ang taong nakatayo sa tabi ni Lin Cheng ay ang kanilang kinasusuklaman na si Lin Yi. Paano nangyari yon? Ang gwapong ito nasawa sa mundo, sabihin mo sa akin. Siya ba talaga ang mababa at pangkaraniwang Lin Yi? Lahat ay nanlaki ang mata, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Hindi nila kayang iugnay ang bagong akong ito sa dating imahe. Bakit hindi nila napansin noon na napakagwapo ko pala? Sinundan ko ang aking alaala. Pumunta ako sa aking upuan at umupo, ang katabi ko ay isang malamig at magandang babae. Ngayon ay kakaiba ang tingin niya sa akin. Nakaramdam si Guhan niya ng kakaiba, bakit hindi man lang ako nagsalita? Kahit hindi bumuka ang bibig, ang boses ay tila sumasabay sa kanyang tainga. Bakit niya ako tinitingnan? Si Guhan yan ay talagang nagulat, hindi siya sigurado. Totoo bang hindi ako bumuka ng bibig? Saan nanggaling ang boses na ito? Baka sobra ang pressure sa pag-aaral kaya. Nagkaproblema sa isip. Ngunit ang mga tanong na ito para sa kanya ay napakadali. Saan manggagaling ang pressure? Habang iniisip, lalong naging kakaiba. Mas kakaiba ang katabing ito. Dati ay nakayuko at nakaumbok, mukhang mahina, ngayon ang kanyang aura ay parabang. Ano, ayaw mo sa akin? Laban tayo kung hindi ka sang-ayon. Binuksan ko ang locker at nakita kong maayos na nakalatag ang mga libro. Kitang-kita na ang katabi ay isang taong mahilig sa kalinisan. Nakatulog ako sa klase. Wala akong magawa, ganito ang pagiging walang katulad. Hindi rin ako pinapansin ng guro. Basta hindi ako makagambala sa klase. Sa totoo lang, hindi niya ako pinapansin simula pa. Noong binubuli ang katabi, noong hindi nakikinig sa klase, noong pinaparatangan siya. Hindi siya nakikialam, sa halip ay pinapaboran ang mga nambubuli. Si Guhan yan sa tabi. Habang nakatingin sa akin ay medyo naguguluhan, ang kanyang tainga ay umaalingaw sa aking paminsan-minsang iniisip. Kahit ilan lamang, halos lahat ay antok. Walang ginagawa, boring, laging seryoso. Kahit alam ang lahat ng sagot, nagsimula na akong makatulog. Bigla niyang naramdaman ang aking tingin. Sumulyap at tumigil sa kanya. Guhan yan. 17 taong gulang, pangalawang anak na babae ng pamilyang Gyu, laging iniluluho. Ngunit mahigpit ang pamilya, sa edad na 7 ay nagpakita na ng mataas na katalinuhan. Sa edad na 13 ay dinukot, ngunit nailigtas, simula noon ay nagkaroon ng claustrophobia. Sobrang tipikal na bida ng nobela. Lalong naging kakaiba ang ekspresyon ni Guhan yan, ang kanyang claustrophobia. Ilang tao lamang ang nakakaalam, paano ko nalaman? At ngayon ang boses na ito. Kakaiba rin. Ngunit ngayon ay klase, hindi siya makapagtanong sa iba. Para bang hindi nila ito naririnig? Baliw na ba ang mundo? Ngunit ang kanyang hinala ay lalong lumalakas. Baka ako ay muling isinilang. May kaalaman siya sa mga nobela. Ngunit kapag nangyari ito sa sarili, mahirap tanggapin. Sa mayamang pamilya, may mga mahiwagang sining. Sa pag-isip na yon, ang kanyang isip ay naputol. Tumunog ang kampana, ako ay halos bigla. Nahiga sa mesa, mas bagay sa akin ang ganitong pagpapabaya. Bumuka ang bibig ng dalaga. Nais magsalita ngunit nakita si Lin Chen na lumapit na may hiya. May dala siyang libro ng pagsasanay, ang karaniwang maputla niyang pisngi ay may bahagyang pamumula. Gyu, may tanong akong hindi maintindihan, pwede mo ba akong turuan? Si Lin Chen ay nagtatangka na lapitan si Guhan yan. Tinitigan ni Guhan yan si Lin Chen, hindi alam kung bakit namumula ito. Ngunit nauunawaan niya ang mga titig ng mga tao sa paligid. Bagaman hindi siya masyadong nag-aalala dito. Sa ngayon ay wala siyang mood na magturo kay Lin Chen. Kaya, walang awa siyang tumanggi, pasensya na Lin Chen. Wala akong oras ngayon, maaari kang magtanong sa ibang kaklase na marunong. Tinitigan ni Lin Chen ang mukha ni Guhan yan, napakagat sa ngipin. Gyu, ano ang gagawin mo ngayon? Maaari ba akong tumulong? Nagsimula ng mainis si Guhan yan. Zumudang, walang masasabi. Ang lawak ng pakialam mo.
Nang marinig ang malamig na boses ng dalaga, likas na umatras si Lin Chen, at agad na may babaeng lumapit upang suportahan siya. Mahinahong inaliw, okay lang, Lin Chen, alam ko rin ang problemang ito. Maaari kang lumapit sa akin. Lumingon si Lin Chen at nakakita ng isang ordinaryong babae na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala, ngunit sa kanya ay parang nakakadiri. Mabilis siyang lumayo sa babae, pilit na umiti ng mapait, okay lang ako. Sa paningin ng iba, para siyang taong ayaw mag-abala sa iba. Tinitingnan ko ang mga taong ito, lahat ay may pagsisising titig, at sa tingin ko ay napakasira ng ulo nila. Nawalan ba ng katalinuhan ang mundong ito? Mga mayayamang pamilya, hindi ba nila makita ang maliit na lansungan na ito? Napakunot ang noo ni Gu Hanyan, sa totoo lang, may napansin din siyang kakaiba. Dahil lahat sila ay galing sa mayayamang pamilya, hindi posible na hindi nila makita ang mga lansungang ito. Gayunpaman, bakit parang nawala ng bait ang lahat at walang kondisyong nagtitiwala kay Lin Chen? At kanino ako nakikipag-usap? Ano ang kahulugan ng tinatawag na mundong ito? Sa pag-isip na ito, naramdaman niya ang matinding sakit ng ulo, parang may puwersa. Gusto ko na lang lumingon. At nakita ang isang babaeng may pambihirang ganda at matalas na anyo na nakatitig sa akin ng may pagmamataas. Gumawa pa ang babae ng isang galaw na inaakala niyang elegante, inayos ang kanyang buhok. Medyo pakitang tao ito. Ganyan ko sinuri ang babae sa harap ko, bigla kong naalala na ito ang pangunahing tauhang babae ng libro, si Yan Qingling. Ang mukhang pakitang taong ito, boba at walang alam. Ang babaeng ito ang pangunahing tauhan. Hindi biro. Sa paningin ng iba, mukha akong nagmo-moment. Ngunit sa paningin ni Yan Qingling, para akong dati, naghahangad sa kanya. Ngumiti siya ng isang ngiti na inaakala niyang maganda, nakatingin sa akin. Pakiramdam ko'y medyo nahihiya ako. Kumagat ako ng labi, at narinig ang boses ni Yan Qingling, Linyi, huwag kang walang hiya. Ibigay mo ang direct admission slot kay Lin Chen, at lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Mapipilitan akong makipag-date sa iyo ng 3 beses, at maaari ka ring maibalik sa WeChat ko. Nakatulala lang ako sa babae sa harap ko, mga 1 minuto. Dahan-dahan akong nagsalita. Napakunot ang noo ni Yan Qingling, may kakaibang pakiramdam na parang sinuntok. Ang bulak, napakasama. Kailan pa naging ganito kasakim ang lalaking ito? Sa tono na ito, tila ayaw pa rin niya. Patuloy ni Yan Qingling, ngayon pumunta ka sa opisina ng punong guro. Nag-roll ako ng mata. Kung may kakayahan ka, kunin mo ang direct admission slot at ibigay kay Lin Chen. Magmukhang makapal ang mukha ka sa akin at humihingi ng pabor. May sakit ka ba? Pagkasabi ng mga salitang ito, napagod ako at gusto ko nang lumayo. Ngunit hinawakan ako ni Yan Qingling sa kamay at ayaw akong pakawalan. Nagpumiglas ako. Ngunit hindi ako nakatakas. Putya, itong boba. Kailan siya nagkaroon ng ganitong lakas? Sobrang inis ko na kay Yan Qingling. Ngayong nakilala niya ang kasalukuyan kong sarili. Talagang may kalaban na siya. Pinalo ko na lang siya ng sampal na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Medyo hindi makapaniwala si Yan Qingling na nakatingin sa akin. Bakit ang dami mong satsat? Kailangan mo pa akong sapakin? Mabilis akong umalis at pumunta sa banyo. Nagsimula ang mga bulungan sa paligid. Bumalik ako sa silid-aralan at natural na naramdaman ang kakaibang mga titig mula sa paligid. Pero okay lang, wala akong pakialam. Alam ng lahat na dati ay gusto ko si Yan Qingling. Gusto ko siya halos mabaliw. Alam ng lahat na ako ang tunay na anak ng pamilya Lin. Kahit na ako ang tunay na fiancé ni Yan Qingling, si Yan Qingling ay gusto lamang si Lin Chen. Umupo ako sa aking upuan, bumagsak ang buong katawan ko, at bumuntong hininga. Alam ko na pagdating ko sa paaralan ngayon, may mag-aabala sa akin. Kahit nahanda na ako, pagod pa rin ako at sobrang bigat ng pagnanais na mamatay. Ang batang babae na nakikinig sa aking mga iniisip, si Gu Hanyan, sa wakas ay napansin na ang kanyang katabi. Ay tila hindi maganda ang kalagayan ng kanyang pag-iisip. Pagkatapos ng pangyayaring ito, sa buong araw ng klasiko, nakaramdam ako ng katiwasayan. Ngunit nararamdaman ko ang mga titig na laging nakatutok sa akin. Sa tingin ko, basta huwag lang silang manggulo, okay na ang lahat. Pagkatapos ng klase, inayos ko ang aking mga libro. Nahulog sa yakap at humikab, para bang komportableng tamad. Pero ang katabi kong ito, palaging sinisilip ako ng hindi sinasadya, at kapag nahuli ko, parang nagmamadaling tumingin-tingin sa paligid. Medyo kakaiba, pero wag na pakialaman. Pagtaas ko ng ulo, nakita kong wala na si Lin Chen. Medyo sumakit ang ulo ko. Anong laro ng isipan nito ng munting green tea? Anong ginagawa ni Lin Chen? Sobrang sakit ng ulo. Bumaba ako at pumunta sa gate ng eskwela para hanapin siya, pero wala talaga akong makita. Medyo naiinip ako, gusto kong maghanap ng lugar para murahin ang mundong ito ng libu-libong beses. Pwede naman akong mag-taxi. Pero ang ordinaryong sasakyan ay hindi makapasok sa villa area. Kailangan ko pang maglakad ng mahigit 10 minuto. Ang pag-taxi ay nangangailangan din ng oras. Ang init ng panahon at ako'y mahina pa. Dagdag pa na madilim ang langit.
Talagang hindi ko kayang makita ang liwanag. Sa pag-isip na yon, lumingon ako. Naglakad ako papunta sa malapit na tindahan para bumili ng lubid at magbigti sa isang lugar na walang tao. Nakayuko ako sa lupa, bigla kong naramdaman na may anino na tumakip sa akin. Pagtaas ko ng ulo, nakita ko sa harap. Isang nakangiting dalaga. Kuya, matagal na tayong hindi nagkita. Si Shen Zoxin, paano siya narito? Si Shen Zoxin ay mumingiti ng napakatamis, parang panghimaga sa mga lalaki. Kuya, sumakay na rito. Pwede kitang ihatid. Ewan ko kung gusto mo, kuya, na sumakay sa kotse ko. Pagkasabi niya, tiningnan niya ako na parang kaawa-awa. Wala akong dahilan para tumanggi, kaya tumango ako. Pasensya na, salamat. Sa mga mata ng dalaga ay may kumislap na dilim. Ngunit saglit lamang, hindi mahuli ng mga tao. Huwag kang masyadong magalang, kuya. Sabay silang sumakay sa kotse. Ang hindi ko alam, si Shen Zoxin ay palaging nakatingin sa pintuan para lang hintayin ako at magkita. Sa totoo lang, gusto sana ni Shen Zoxin na tumayo na lang sa malayo at tingnan ako. Hindi pa oras, pero wala siyang magagawa. Si Ling Chen ay dapat magbigay sa kanya ng pagkakataong mapalapit sa kuya. Medyo masaya siyang napangiti sa gilid ng labi. Kung may buntot siya, tiyak na masaya niya itong iwagwag. Medyo nagtaka ako at tinanong siya. Nag-aaral ka rin ba dito? Bakit hindi kita nakita noon? Alam na ni Shen Zoxin na itatanong ko iyon. Matagal na niyang inihanda ang perpektong paliwanag. Kuya, dito ako lumipat nitong mga nakaraang araw. Sabi ng pamilya ko na mas maganda ang turo at resources dito. Kaya ako lumipat. Hindi ako nagduda. Ang driver ay nag-iisip sa kanyang isipan. Ano ba ito? Ang binibini ay talagang lumipat para sa munting young master na ito. Kailangan ba talagang magpanggap na natural? Siyempre, ang driver ay nagbubulong lamang sa kanyang isipan. Naramdaman ni Shen Zoxin na pagod talaga ako at ayaw nang makipag-usap, kaya natahimik na lang siya nang may pag-unawa. Dahil ang sasakyan ay mukhang mamahalin at ang driver ay may sinabi sa guard at sa seguridad. Diretso kaming nakarating sa harap ng mansyon ng pamilya Ling sa loob ng villa area. Kinuha ko ang aking mga gamit at bumaba. Nagpasalamat ulit kay Shen Zoxin at pagkatanggap ng sagot, umalis na ako. Pagdating sa harap ng mansyon, halata na ang tensyon sa paligid. Ang mga katulong ay natatakot. Ako ay walang takot. Pagpasok ko pa lang, isang basong-baso ang lumipad papunta sa akin. Otomatiko akong umiwas. Madali kong naiwasan ang baso. Baka itanong mo, di ba gusto mong mamatay? Bakit ka pa umiwas? Pare, sino ba ang hindi nakakaalam na hindi nakakamatay ang baso? Masakit pa. Wala akong interes na ipagsapalaran ang katawan ko. Ano na naman ito? Ano na naman ang sinabi ni Ling Cheng? Pagtaas ko ng ulo, nakita ko ang isang lalaking nasa katanghalian na humihingal. At isang babaeng nasa katanghalian na puno ng luha. Usapang mabuti ang lahat, huwag hampasin ang bata. Medyo tamad kong sinabi. Pagtingin ko, nakita ko ang aking ina at aking ama. At sa tabi nila ay si Ling Cheng na umiiyak, at si Ling Qingqiu at Ling Xiaoxiao na umaaliw sa kanya. Ang sungit ng Ling Xiaoxiao na ito, sobrang walang ginagawa. Ang mga magagandang babaeng si ba ay ganito kadami ang oras. Ano ba ang sinabi ni Ling Cheng na nagpagalit sa matandang gago na ito? Di magaling, hindi lang utak ang masisira, pati katawan. Medyo nababahala ako. Sa nakaraang buhay ko, walang wifi, sanay na ako. Bakit sa buhay na ito ay nahihirapan pa rin ako? Buti na lang binigyan mo ako ng pagkakataong bumalik. Sa eskwela, ang regalo ng munting dalaga ng pamilya siya niyan. Paano mo nagawa? Bakit hindi mo pa kasama ang iyong kapatid ngayon? Tanong ng ina. Habang nakikinig, parang lalong sumikip ang dibdib ko at nanginginig ang mga kamay ko. Tay, huwag mong sisihin si kuya. Tiyak na may dahilan siya na hindi masabi, sinubukang ipaliwanag ni Ling Cheng. Bigla kong sinampal si Ling Cheng sa mukha. Tumahimik ka. Sino bang nagpapasabi sa'yo? Tinakpan ni Ling Cheng ang kanyang mukha, nakatingin sa malamig kong mga mata. Biglang binuhat siya ng ama. Nagdingit-ngit na nakatingin sa akin. Tumahimik ka rin. Isa na namang guni-guning sampal. Marahas na isinampal sa mukha ni Ling Cheng. Ngayon, walang nangahas magsalita, kasama na ang mga natitira. Lahat sila ay nagulantang sa aking puso. Lalong lumakas ang iyak ni Ling Cheng. Sa pagkakataong ito, tunay siyang nasaktan. Pinakalma ko ang aking sarili. Pinilit kong kontrolin ang aking damdamin. Salita bawat salita, mabagal na wika. Una, ang tungkol sa insidenteng tinatawag mong binibining yan. Pinipilit niya akong ibigay ang slot para sa rekomendasyon kay Ling Cheng. Hindi ko ibinigay, hinadlangan pa niya ako. Pangalawa, maaari mong panoorin ang CCA. Kung ako ba talaga ang ayaw sumama kay Ling Cheng. Pagkasabi, umalis ako nang hindi na lumingon. Nanginginig ang katawan. Parehong nakita ito ni Ling Xiaoxiao at Ling Qingqiu. Ang bigat ng pakiramdam sa dibdib. Mamatay na lang. Ang mundong ito ay isang malaking biro. Natahimik ka lang nang sampalin kita, di ba? Pagbalik sa kwarto, nanginginig ang kamay ko, halos hindi maisara ang pinto.
Dumating ako para tingnan ka. Nais kong magsalita, ngunit narinig ko ang galit na sigaw ng tatay. Linyi, pinakain at pinalaki kita, at gusto mo pang maghimagsik ako. Sa tabi, narinig ko ang boses ni Ling Qinkyu. Tay, pakalmahin mo ang sarili mo. Halos hindi na makahinga ang tatay sa sobrang galit. Sa puso ko, lalo lang lumala ang nararamdaman. Lalong tumindi ang pang-inis. Sige, puntahan mo muna ang mabuti mong tatay. Baka mamaya ay hindi na siya makahinga. At mabulunan hanggang mamatay. Nais ko nang isara ang pinto, ngunit nakita ko si Ling Xiaoxiao na matigas pa rin ang ulo. Nakabalandra sa pintuan. Tila nainip na ako. Pinisil niya ang kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay bihirang naging malambing. Xiaoyi, pwede bang dalawin ka ng ate? Nang makita niya ang aking paalis na likuran, ang kanyang puso ay napuno ng takot, kasabay ng aking nanginginig na katawan at maputlang mukha. Nadama niyang may isang bagay na unti-unting lumalayo sa kanya. Pakiramdam niya ay wala na siyang mahawakan. Hindi na niya inalintana ang kanyang dignidad. Ito ang ikalawang beses na siya ay labis na natakot. Parang may butas ang kanyang puso. Ang una ay noong sumugod ako sa mga sasakyan. Noong sandaling iyon, nadama niya na. Para na siyang titigil sa paghinga. Ang kanyang ika-6 na pandama ay laging tumpak. Tiningnan ko siya na nasa ganitong matigas na estado, lalo akong nainis. Nakakainis. Kailan siya naging ganito kakulit? Gusto ko na talagang mamatay. Sa oras na yon, naalala ko na siya ay ate ko. Bakit kanina siya nagpanggap na pipi? Ang daming nangyari ngayon. Matapos marinig ang aking mga salita, sa kanyang puso ay may di maipaliwanag na pagdududa. Totoo, kanina ay si Lin Chen lang ang inasikaso nila. Naguguluhan siya, ngunit matigas pa rin ang ulo niya, ayaw akong iwan mag-isa. Sa loob ng bahay, alam ko rin na hindi ko siya mapipilit, kaya pinapasok ko na lang siya. Sa sandaling pumasok si Ling Xiaoxiao, tumigil siya. Ang silid ay may minimalistang kulay ng puti, itim, at kulay abo. Kwarto ito para sa bisita. Hindi naman ito maliit, ngunit kumpara sa marangyang kwarto ni Ling Chen, ito ay tila napakahirap. Bihira siyang pumasok sa silid na ito. Maingat niya itong tiningnan. Simula pa lang, may pagkiling na siya sa akin. Dahil lubos siyang nasiyahan sa kasalukuyang masunurin at matalinong kapatid na lalaki. Noong bumalik ako, nakayuko at nakakuba. Masyadong mababa ang tingin sa sarili. May bitbit na lipas na tinapay. Mukhang duwag at sunod-sunuran. Paano ito maihahambing sa kanilang tahanan, kung saan lumakit pinalaki si Ling Chen na maamo at mahinahon? Talagang langit at lupa ang pagkakaiba. Ang kanilang pamilya ay pawang mga anak ng tadhana. Biglang dumating ang isang lalawigan na hampas lupang kuya, natural na makaramdam sila ng inis. Ang kanilang sariling kapatid na pinalaki ng mahigit 1 dekada. Napakamakatuwiran at matinong kuya ay hindi pala kadugo. At ang tunay na kuya ay isang walang alam na ganid. Pagbalik niya, hindi pa siya kontento. Hindi marunong makisama. Saan-saan pinaparatangan si Lin Chen. Kaya lalo lang nila pinagbigyan si Lin Chen. Ngunit dati, tila nakalimutan nila na ako ang dapat tumbasan. Kahit ngayon alam na nila na walang anumang ugnayan ng dugo. Si Lin Chen at sila. Parang nagbago na ako mula noong huling insidente. Nagbago ang aking aura. Parang nagbago na rin ang tao. Lalong naging komplikado ang kanyang mga mata. Sa sala, si Lin Chen ay nagpapatahimik sa tatay. Naaalala ang aking titig kanina. Pabaling na tumingin sa direksyon ng aking silid. Nang makitang hindi pa bumababa ang nakatatandang kapatid na babae, alam na niya na nasa aking silid si Lin Chen ngayon. Siya ay nalilito. May tanong sa kanyang isip, bakit ang tatay, kahit alam niya na ako ay hindi tunay na anak, ay isinama pa rin ako. Hindi man lang sinabi sa kanila. Ang aking pinagmulan, ayaw din akong pakitunguhan ng maayos. Kahit anong isipin. Ang bagay na ito ay lubos na kakaiba. Nais niyang magtanong, ngunit hindi niya magawang sabihin. Ang mga salita ay nabulunan sa kanyang bibig. Ano ang gagawin? Kitang-kita na may sasabihin ang tatay. Ngunit pinigilan pa rin niya ang sarili, hindi na lang nagsalita. Tila isang napakalihim na sikreto. Umupo si Lin Chen sa kabilang panig ng tatay. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula pa rin. Lumingon siya upang tumingin. Nakaupo sa tabi si Lin Qinkyu na hinahaplos ang ulo, ang boses ay naging malambot, ate. Pumunta ka at kumbinsihin si kuya na humingi ng tawad kay tatay. Wala naman akong problema, pero sa tingin ko, dapat pa rin gawin ng kuya. Magaling ang pagkakasabi, ngunit may pag-aalinlangan si Lin Qinkyu. Hindi ba sila nagkamali kay Lin Chen? Baka sobra ako, pero hindi naman kailangan ng paghingi ng tawad. Kilala ni Lin Chen ang matanda, ginawa ba ni Lin Chen ang lahat ng pagkakamali? Medyo napa-stutter siya. Sa wakas, masayang tumingin si tatay kay Lin Chen. Ang mga mata ay mailambing na hindi ko pa naranasan. O si Lin Chen ang nakakaunawa sa intensyon ni tatay. Buwisit na babae, hindi ka ba pupunta agad? Sabi ni tatay. Hindi takot si Lin Qinkyu sa tatay na ito, dahil wala namang tunay na kapangyarihan ang tatay.
Ngayon halos si ate na ang namamahala sa kumpanya. Tumingin si tatay sa harap. Hindi gumagalaw ang kanyang pagkagumon, sobrang inis. Marahil alam niya. Nasa pamilyang ito, wala siyang iba kundi ang titulo ng ama at ilang otoridad. Napabuntong hininga si Lin Chengqiu at habang tinitingnan siya, hindi mapigilan ang panginginig ng kamay. Bakit nagbago? Ang dating Lin Chengqiu ay hindi kailanman nagdududa sa mga ito. Hindi makapaniwala si tatay na tumingin kay Lin Chengqiu, buwisit na babae. Ako ang kanyang ama, ako ang nag-aalaga sa kanya. Sa mundo ba ay may anak? Nananakit ng ama? Gustong itanong ni Lin Chengqiu pero hindi siya ang iyong anak. Ngunit hindi niya masabi ang mga salita. Ang kanyang mga mata ay nalilito, parang nahulog sa isang kakaibang emosyon. Hindi niya alam kung bakit, pakiramdam niya ang lahat ay napakagulo. May hindi totoong kabaliwan. Totoo ba ang lahat ng ito? Totoo ba ang mundong ito? Bigla siyang hindi makapagsalita. Pumasok ang isang boses ni Ling Cheng. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman niya ang isang sakit na dumapo sa kanyang isip, bahagyang nanginig, sumandal sa sopa. Kabaliwan, lahat ay napakabaliw. At ang haba ng tunog ay hindi tumitigil. Nagpahinga siya saglit. Inakala niya na ito ay dahil sa sobrang stress kamakailan, kaya ganito na lang. Tumayo siya, hindi tiningnan ang tatlo, diretsyo sa kwarto. Kailangan niyang magpahinga ngayon. Ang isip ay laging nag-iisip ng mga kakaibang bagay. Nakayuko ang ina. Naramdaman ang kakaiba kay Lin Chengqiu, kumunot ang noo. Nang tumingin si tatay, ay biglang nagbago ang ekspresyon, hinimas ang luha. Mahal. Ngayon ay kasalanan ni Xiaoyi. Si Inalin ay umiiyak na parang bulaklak sa ulan, kasama ang labis na pagsunod. Ang paraang parang ibon na nakadikit, tuwang-tuwang tumango, sa aking silid tulugan. Parehong tahimik, ngayon ay kalmado na ako, tamad na nakasandal sa ulunan ng kama. Tumitingin sa katabing nakaupo na si Lin Xiaoxiao, buntong hininga. Hindi pinapansin ang dahilan. Walang mabuti kung bigla kang lalapit. Tahimik si Lin Xiaoxiao, puro pait ang nararamdaman. Ngayon gusto niya akong pakitunguhan ng mabuti, sa aking paningin may pakaiba. Paano naging ganito ang relasyon natin? Nagkamali ba siya? Hindi niya alam. Alam lang niya na ang kapatid ay tila hindi talaga gusto. Siya bilang ate, nang walang dahilan, ngayon ay nasobrahan ako ng pagod, ngayon ay inaantok na ako, humikab. Sinabi kay Lin Xiaoxiao, magpapahinga na ako, lumabas ka na. Nakita ito ni Lin Xiaoxiao, tahimik na umalis. Ngayon ay kalmado na ako. Mahinang sumagot, tahimik na binuksan ang cellphone, nakita na may dagdag na ilang libo sa account. Malapit ko nang tapusin ang takdang aralin, tapos maghahanda na matulog, nang marinig ang boses ni Daozhang. Linisan ang lalamunan, habang nakikita ang pagtaas ng balanse, ang dati kong hindi magandang mood. Biglang gumanda ng sobra. Gusto ko ang ganitong pakiramdam, na magbigay ng pera ng walang dahilan. Kahit mayaman na ako ngayon, para sa card na ito, kailangan ko pa ring mag-ipon. Pero kung gagastos ng pera ng pamilya Lin, gagastos pa rin. Iniisip ko na bumili ng ilang damit sa mga susunod na araw. Hindi sapat ang isang set lang. Mabilis kong natapos ang takdang aralin, biglang may narinig akong boses. Lumabas ka agad sistema, ipaliwanag mo sa akin kung paano biglang naging matalino si Lin Qingqiu. Nagulat ako, natural na napansin ko na ito yata ang iniisip ni Lin Cheng. Napa-stutter din ako. Palihim na dumikit sa dingding, nakikinig sa ingay sa kabilang banda. Mukhang kailangan kong isulong ang planong ito. Inayos ko ang aking damit, nakikinig kay Lin Cheng sa katabing silid na nag-ingat. Kaya't halos buong gabi akong nakikinig sa mga usapan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Dahil hindi talaga ako makatulog. Sa sobrang kakaibang pangyayaring ito, kailangan ko itong pag-aralan kahit papaano. Ito ay mas kakaiba pa sa paglalakbay sa ibang panahon. Dahil sa pagpupuyat kagabi, may natuklasan akong di inaasahang bagay sa isang sulok. Natagpuan ko ang aking bag at, matapos ilagay ang mga libro, dahan-dahan akong bumaba ng hagdan. Ngunit nang magtagpo ang aming mga tingin ni Lin Cheng, kumalat ang kakaibang atmosfera. Ang mga mata ni Lin Cheng ay nagpapakita ng 3 bahaging kalupitan, 3 bahaging kadiliman, at 4 na bahaging pagkalkula. Gayunpaman, nang bumaba ako ng hagdan, agad na itinago ni Lin Cheng ang kanyang emosyon. Sa kanyang mukha ay may magiliw na ngiti, at sa kanyang kamay ay may hawak na gintong relo na kumikislap ang liwanag. Ate, bumaba ka na. Tignan mo, ito ang maingat na inihandang regalo ni Itay para sa akin. May pagmamalaking sabi ni Lin Cheng, puno ng pagyayabang ang kanyang tono. Sinadya niyang itaas ang relo. Para malinaw kong makita ang patuloy na kumikislap na gintong liwanag. Pagkatapos, lumingon si Lin Cheng. Sa pakitang tao niyang boses ay nagtanong, Itay, nasaan ang regalo para kay ate? Ang kanyang inosenteng malalaking mata ay tila ganap na nakalimutan ang lahat ng hindi kasiyasyang pangyayari kahapon. Para bang ang mga pagtatalo at alitan na yon ay hindi kailanman nangyari. Gayunpaman, sa kaibuturan ng puso ni Lin Cheng, may iba siyang iniisip. Palihim siyang umiti ng malamig, at malamig na sinabi,
karapat-dapat ba siyang dalhan ko ng regalo? Kamakailan ay wala na siyang takot sa kahit ano. Lin City, gusto mo ba ang relong ito? Lalong lumaki ang ngiti sa mukha ni Lin Cheng. Gustong gusto ko. Ngunit sa ganitong paraan, hindi naman magagalit si ate, di ba? Nagkunwari siyang nag-aalinlangan habang nakatingin sa akin. Si Lin Xiaoxiao ay nasa tabi, nakatingin sa kanyang pluma sa mesa. Iyon ay regalo rin ni Amang Lin sa kanya. Paano naman si ate? Tumingin siya sa akin. Ako ay laging ganito, payapa at walang sigla. Parang walang anumang bagay na makapagpapabago. Nakakatawa. Iniisip ng taang ito na mapapahiya ako. Impossible iyon. Wala akong pakialam dito. Tiningnan ko lamang siya ng bahagya. Ngunit ang isang sulyap na iyon ay nagpasiklab ng galit sa puso ni Lin Cheng. Mahigpit niyang pinagdikit ang kanyang mga ngipin, pinipigilan ang kanyang emosyon. Ako ay nanatiling tahimik at mahinahon. Tila hindi naapektuhan kahit kaunti sa mga pagsubok ni Lin Cheng. Ang katahimikang ito ay labis na ikinainis ni Lin Cheng. Gusto niya akong galitin. Ngunit sa halip para siyang naging isang payaso. Hindi matanggap ni Lin Cheng na ganito siya baliwalain. Nagmartsa siya pasulong. Inabot ang aking kamay, gustong subukan ang aking pasensya. Ang kanyang tono ay may bahid ng pagsisisi at panunuya. Ate, hindi ka naman magagalit, di ba? Mahinahon kong sagot, hindi ako galit. Ngunit pakibitaw ka. Kahit hindi malakas ang aking boses, ito ay nagpapahiwatig ng isang utos na hindi maaaring tutulan. Hindi sinasadyang binitawan ni Lin Cheng ang kanyang kamay, at agad na napagtanto ang kanyang ginawa na ikinainis niya sa kanyang sarili. Bakit ako madaling mapigilan? Nakakainis. Maaga akong gumising kaysa karaniwan. At ang resulta ay para lang gawin ito. Nakakabagot. Hindi na nakatiis si Lin Qingqiu. Lumapit siya at hinawakan ang aking kamay, diretsong nagtungo sa pintuan. Hindi ako lumaban. Dahil gusto ko ring umalis. Ngunit may pagtataka ako kung bakit ako tinutulungan ni Lin Qingqiu. Bahagyang nanginginig si Lin Cheng, at nagkibit balikat ng may sama ng loob. Ano ang problema ni Lin Qingqiu? Sa mga nakaraang araw, para siyang inaalihan. Kapag malungkot si Lin Cheng, masaya ako. Hanggang sa pintuan, may nakaantay ng sasakyan at driver. Nang makita ang napakagarang sasakyan at ang magalang na driver, napabuntong hininga ako sa aking isip. Ang pagtratong ito ay parang langit at lupa kumpara sa akin. Bahagyang huminto ang mga hakbang ni Lin Qingqiu. Kinagat niya ang kanyang labi, tila may naalala. Lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa aking kamay. Hanggang sa marinig niya ang aking paghingal at maramdaman ang pagnanais kong hilahin ang aking kamay, saka siya unti-unting natauhan. Sa mga nakaraang araw, tila lahat ay nagbabago. Kahit ano paman, pakiramdam ko ang aking isip. Ay malapit nang sumabog. Ano ang ginagawa ni Lin Qingqiu? Ang tingin niya sa akin ay kakaiba. Habang iniisip ko ito, nakita kong lalong pumula ang mga mata ng dalaga. Lalo akong naguluhan, kaya tinanong ko siya kung ano ang problema. Hindi sinasadyang iniwas ni Lin Qingqiu ang kanyang mukha. May pagmamalaki siyang itinaas ang kanyang ulo. Wala, bilisan mo nang makasakay. Kung hindi, mahuhuli ako. Tahimik akong napaiyak. Ngunit sa susunod na sandali, itinapon ko na ang mga kaisipang ito. Sumunod siya sa akin nang walang imik, sumakay ng kotse, at sa loob ng ilang minuto ay halos walang sinabi. Ramdam ko lang ang mga titig ni Lin Qingqiu na paulit-ulit na dumadapo sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit isa-isa, nakakapagod na. Alam kong napakagwapo ko talaga, pero hindi naman kailangan ng ganito, pero parang may iba ang estado ni Lin Qingqiu ngayon nang marinig ng babae ang boses na ito. Ang puso niya ay hindi sinasadyang tumibok, may biglang pag-akyat ng hindi maipaliwanag na lungkot. Nagdulot ito ng pagkalito at hindi pagkakaintindi sa kanya, hindi niya maintindihan kung bakit ang dating sumusunod sa kanyang tabi. Ang kapatid na lalaking mahilig tumawag sa kanya ng Ni QQ, ng malambing, bakit biglang nawala ng walang bakas. Higit na mahirap tanggapin ang katotohanang hindi na niya ako tinatawag na kapatid na babae. Ano ba talaga ang nangyari para magbago ito? Hindi ba talaga ako? Kinikilala pa ba siya bilang kapatid na babae? Bigla akong nag-isip, hindi naman kami magkadugo. Tila alam na niya ito noon pa man, gayon pa man, sa ngayon ay siya pa rin. Ang aking kapatid na babae sa pangalan. Pagkatapos ng ilang pagsasabi sa sarili, matagumpay na nakumbinsi ni Lin Qingqiu ang kanyang sarili. Tama, dapat ko siyang tawaging kapatid na babae. Sa sandaling ito, humihikab ako, may tamad na itsura, bigla kong naramdaman na may humihila. Naramdaman ko ang isang mahigpit na paghatak sa akin, biglang sumagi ang inis. Pinigilan ko ang hindi komportableng pakiramdam. Tumalikod ako at tumingin kay Lin Qingqiu, nakakainis, ano ba? Bigla naming nagtama ang mga mata. Ang mga mata ng babae ay may kaunting awa, bigla akong nakaramdam ng isang pamilyar na damdamin. May bahagyang pagmamalaki sa aking puso, dahil nagawa niya sa wakas na matutunan ang maliit na dula ni Miss Shen, naisip ko na baka magamit na ito. Ang harapang partisyon ay tila
Naramdaman ang banayad na pagbabago ng atmosfera sa loob ng kotse, ang driver ay napakamatalinong. Ibinaba ito. Susunod na eksena,